Nasa huli ang pagsisisi. Ito ang palagi kong naiisip sa tuwing maalala ko ang nangyari noon. Isang karanasan na talaga namang labis namin pinagsisisihan hanggang ngayon. Buong buo pa rin sa alaala ko ang lahat, kabanong. Mula sa kung anong oras kami napadpad doon hanggang sa mga sandaling kinailangan na naming tanggapin na mawawala na ang nag-iisang tao na nagturo sa amin ng kahalagahan ng buhay. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Jerry. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. What's up, dude? Oh, bakit ganyan ang suot mo? Ang baduy mo. Brown and pink, matching colors. Yuck! What a corny combination. Manahimik ka nga. Itong sense of fashion ko, no? Ikumpara mo naman sa'yo. Ang laki ng short mo tapos ang ikli ng damit. Para kang naka-crop top ah. Anong klaseng style yan? Freestyle? Oh, stop the argument na. Baka mamaya mag-away na naman kayo eh. Nasaan na ba yung sasakyan mo, Nathan? Akala ko ba gagala tayo? Kanina pa tayo rito sa bar ah. Wala pa ba yun? May tama na kami oh. Papunta na yung driver ko. Ihahatid niya rito. Maghintay lang kayo. Di naman pwedeng paliparin yun eh. Ang sabihin mo, your car is damaged na naman. Nung nakaraan, di ba? May sira siya. Pinaayos ko na yun para lang sa kaalaman mo. Kaya ikaw, paayos mo na rin yung utak mo. Maayos naman ang utak ko ah. Sa sobrang ayos ng utak ko, naiisip ko na baduy ka. Pagdating ng sasakyan ko, huwag kang sasama ha. Sapakin ko yung mukha mo eh. Oh, relax. Ito naman oh. Nakakabiroon lang naman tayo eh. Walang pikunan. Walang personalan, trabaho lang. Oo, trabaho mo talaga mambwisit ng tao. O pre, yan na ba yon? Napatingin kami, kabanong, sa sasakyan na dumating. Nawala ang ngiti namin nang mapagtanto kung anong sasakyan yun. Bagyang nadismaya. Alam kasi namin na sa aming magkakaibigan, si Nathan ang mayaman. Pero ang hindi namin maintindihan, sa dami ng pera ng tatay niya, bakit ganun ang sasakyan niya? Seriously? Owner? Akala ko pa naman mga Mercedes-Benz. Ano to? May sinabi ba akong ganun ang sasakyan ko? Epal ka masyado eh. Ano, sasakay ba kayo? Kung hindi, mag-isa na lang ako mag-i-sleep over sa rest house namin. Bahala kayo sa buhay nyo. Kayo, ox na yan. Sasakyan pa rin naman yan eh. May 4 na gulong. Kita nyo naman oh, umaandar. Ang mahalaga, makarating tayo sa rest house nila para naman makapag-relax-relax ng ilang araw doon. Wala naman akong sinabing hindi okay eh. Ito kasi si Nathan eh. Kung makapagyabang nung nakaraan, nakala ko pa naman eh, may sports car. Ano? Nasama ba kayo? Hindi. Malayo-layo ang biyahe mula rito sa bayan ha. Kung ayaw nyo, mauna na ako. Ayaw kong umagahin kakahintay sa inyo, no? Noong mga sandaling yun ay pumayag na lang din kami. Ang mahalaga na lang sa akin, marating namin ang rest house nila. Katatapos lang kasi gawin ang bahay nilang yon. At sabi ni Nathan, gusto niya na kami ang unang gagamit noon dahil wala pa rin naman ang mga magulang niya dahil nasa ibang bansa. Mula sa bayan,
kailangan namin bumiyahe ng mahigit 2 oras. Bukod sa malayo talaga, marami rin kasi kaming madadaanan ng mga lugar na malubak at talaga namang hindi pa maayos ang daan. Wow! Ayos din pala itong car mo ah. Kalmado lang ang takbo. Baka umagahin talaga tayo niyan ah. Puro ka reklamo. Kahit kailan, hindi ka naman nagkaroon ng sasakyan eh. Eh wala naman kasi akong mayamang magulang na nagbibigay ng owner na sasakyan. Tama ka na nga, Baloy. Baka mamaya pababain tayo ni Nathan sa ginagawa mo eh. Ang mahalaga, meron tayong nasakyan at makakapagbakasyon tayo dun sa rest house nila. Ang tanong, anong klaseng rest house na naman ba yan? Baka mamaya, literal na rest house lang talaga ah. Magpapahinga ka lang sa bahay. Walang kahit na anong kakaiba. Manahimik ka na nga lang. Baka naman kapag nakarating ka ron eh, hindi ka na umuwi. Ay nako, basta ako, naniniwala ako sa sinabi ni Nathan na malaki ang rest house nila. Maniniwala ka kasi crush mo si Nathan. Gawa-gawa ka na naman ng kwento. Pwede ka bang manahimik na muna? Tigil mo na nga yan. Nasa madilim na parte na tayo. Wala na mga ilaw yung mga poste. Nanahimik sila nang sabihin ko yon. Sa tuwing gagala kasi kami at mapapadaan kami sa mga ganong uri ng lugar, palagi kong sinasabi yon para lang manahimik sila. Alam ko kasing matatakotin silang dalawa, lalong-lalo na si Lyra. Si Nathan naman, sakto lang, tahimik lang na nagmamaneho at nakatuon lang ang atensyon sa daan. Naging seryoso na rin ang usapan. Ganoon kabilis nagbagong takbo ng kwentuhan dahil sa kinalalagyan naming lugar. Eh ikaw Baloy, ano bang balak mo sa buhay mo? Mabubuhay hanggat may buhay. Trabaho ayaw? Bakit naman ako magtatrabaho eh? Nakakapagtrabaho naman ang mga magulang ko. Magpapagod lang ako eh. Nagtapos ka pa ng pag-aaral tapos wala ka rin palang gagawin. Sana hindi ka na lang nag-aral. Nagsayang ka lang ng pera ng nanay at tatay mo eh. Eh ano? Sinabi ko bang pag-aralin nila ako? Kahit hindi mo naman sabihin, obligasyon nila yon. Bilang anak, magpasalamat ka naman sana na ginawa nila ng maayos yung obligasyon nila. Lahat ng gusto mo nakukuha mo. Yung paghahanap ng trabaho, yun lang yung ganti mo sa kanila. Yung ipakitang may plano ka sa sarili mong future. Tama. Ito si Baloy. Habang tumatagal, patanga ka ng patanga eh. Sasabihan ka, puro ka ayaw mo. Eh wala pa nga ako sa wisyo maghanap ng trabaho. Kailan ka hahanap ng trabaho? Kapag matanda na mga magulang mo at hindi na nila kayang kumilos para sa sarili nila. Sa tanong na yun ni Nathan Cabanong ay biglang natahimik si Baloy. Para itong sinampal ng katotohanan. Sumeryoso ang mukha nito at napatingin na lang sa dinaraanan namin. Naintindihan namin na kaya ka ganyan eh dahil may sama ka ng loob sa kanila. Pero hindi habang buhay, may magandang may dudulot sa iyo yung ganyan. Siguro ngayon, hayahay pa ang buhay mo kasi nandyan sila. Pero kapag wala na sila, yung galit mo sa kanila, babalik sa iyo yan. Yan din ang magpapahirap sa iyo. Kasi mawawala sila na meron kang galit na hindi mo lang naayos. Habang ikaw, dala-dala mo yan hanggang pagtanda mo. Mahirap pa namang mamuhay ng merong galit sa kalooban. Maging ako'y napahanga ni Nathan sa mga sinabi niya, Cabanong. Sa aming tatlo, siya talaga ang pinakamaraming nasasabi tungkol sa realidad ng buhay. Galing kasi sa hirap ang pamilya nila bago sila yumaman. Kaya hindi na ako nagtataka na marami siyang alam pagdating sa maraming aspeto ng buhay ng isang tao. Oh, ano? Natahimik ka no? Masakit talaga masampal ang realidad, Baloy. Si Nathan pa talaga ang kausap mo sa ganyan ha? Bakit pa kasi ayaw mo na lang magtino para matapos na yung problema mo? Wag ganyan, Lyra. Hindi mo dapat pinipilit maging okay ang isang tao. Lalo na kung hindi naman natin alam kung ano yung bigat na pinagdaraanan niya noon. Hayaan natin sila maghil ng kusa. Darating din yan. Parang may sumamang anghel sa biyahe namin dahil biglang namayan niyang katahimikan. Maya-maya lang, itinigil ni Nathan ang sasakyan sa gilid para umihi. Naiwan ako at si Lyra sa sasakyan. Si Nathan at Baloy
ay lumayo na muna para makaihi. Jerry, ba't dito pa tayo tumigil? Tingnan mo, oh. Nakakatakot dito. Parang ganito yung daan na napapanood natin nung nakaraan sa sinihan, di ba? Yung nakakatakot. Ah, yung biglang may lalabas na kumakain ng tao? Yung pangit yung muka? Oo, parang ganitong-ganito nga yun ha. Bakit? Takot ka na? Sira, nananakot pa talaga. Hulaan ko anong naiisip mo ngayon. Kapre, duwende, multo o aswang. Hey, tumigil ka na nga. Parang timang. Pero alam mo ano yung pinaka pwedeng makita natin sa mga ganito? Aswang. Ano ba? Kasi nga 'di ba, ang mga kapre sa mga liblib sila. Hindi naman sila pumupunta sa kalsada para lang magpapansin. Yung multo naman, pwede rin naman pero mas trip na mga yun sa mga bahay. Ayaw kasi nilang nauulanan eh. Yung duwende, hindi rin pwede rito. Sa lit nila, baka masagasaan sila. Pero yung aswang, pwedeng pwede kahit saan. Garap pala mga siraulong yun eh. Kumbaga, sa sobrang kapal ng mukha nila, kahit anong lugar, wala silang pinipili. Magpapakita talaga sila. Kapag ako naihirito sa sobrang takot, wag mo akong sisisihin ha. Joke lang naman, to talaga oh. Hindi nakakatuwa ang joke mo, Jerry. Eh di sorry. Oh, ano pinag-uusapan nyo? Wala, inukwentuhan ko lang naman siya ng mga nakakatakot na galit. Eh bakit? Ano bang kinatatakot mo, Lira? Itong kinalalagyan natin? Sinabi ko kasi sa kanya na sa mga ganitong lugar nagpapakita ang mga aswang. Matagal nang walang aswang, no? Moderno na ngayon. Kaya napaka-imposibleng may aswang dito. Di mo kailangan matakot. Ay naku, bala na nga kayo. Oh, saan ka pupunta? Bumaba siya ng sasakyan kabanong. Maglalakad na lang siya paalis nang bigla siyang may naalala. Napatigil siya. Napadabog pabalik ng sasakyan. Napagtanto niyang mas matatakot siya kung maglalakad siyang mag-isa. Tawa na lang kami ng tawa ng mga sandaling yun kabanong. Maya-maya pa, nakabalik na rin si Baloy. Pinagpatuloy na rin namin ang biyahe. Pero wala pang isang minuto, tumigil na naman kami sa gilid. Ang akala ko, nasiraan na kami. Oh, anyari? Bakit ka tumigil? Naiihi ka na naman ba? Nasiraan na yata tayo. Hindi. Eh ano? Kulang na yata yung gasolina. Ha? Anong kulang? Hindi mo ba chinek kanina? Hindi. Kaya pala kanina pa ako nakakaamoy na parang may nasusunog. Tuyo na pala. Ay sus, pambira ka naman pare oh. Sa ganitong lugar pa talaga eh, wala namang gasolinahan dito. Eh kasalanan nyo rin naman kasi. Kung hindi nyo sana nilait-lait tong owner ko, hindi sana, hindi ako nawala sa focus. Nakakalimutan ko tuloy. Sinaulo din kasi yung nagatid sa'yo ng sasakyan na to eh. Di mo lang pinalagyan ng gas. O anong gagawin natin ngayon? Maghanap na lang muna tayo ng pwedeng tumulong sa atin. Baka may mahingan tayo ng gasolina. Seryoso ka ba? Mahihinga ng gasolina? Bakit? May sarili ba silang gasoline station? Eh kung wala kang maiisip na paraan, eh huwag ka na nga lang magsalita. Wala ka nang naitutulong eh. Sus, puro kayabangan kasi nung nakaraan eh, wala naman pala. Eh di sana hindi ka na rin sumama ngayon. Tanga ka rin eh no. Sinong tanga? Sino kaya pinandar ng malayo yung sasakyan ng hindi man lang nagpa-full tank? Kayo na nga lang magkamuka, nag-aaway pa kayo. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin yung mga may ilaw na yun no. Para mga may nakatira dun eh. Napatingin kami sa ibaba ng kinalalagyan namin. Natanaw namin ang mga ilaw na halos magkakadikit lang din. Kaya ang unang pumasok sa isipan namin, baka naroon ang mga taong makakatulong sa amin. Nakakaramdaman kami ng pagkailang, wala kaming choice. Kailangan naming maghanap ng makakatulong dahil kung hindi, aabutin kami ng siyam-siyam. Buti sana kung madalas na may dumaraan sa kalsadang yun. Sigurado ka bang ayos lang naiwan natin yung sasakyan mo ron? Eh wala naman tayong choice pre. Di naman natin mabibit-bit yun. Kung sa bagay, may punto ka naman. Malayo yata yung lalakarin natin eh. Nako, naka-heels pa naman ako. Eh alam mo naman kasi maglalakad tayo, nagganyan ka pa. Ano bang mangyayari to? Alam ko,
Pwede ba wag na nga kayo maingay? Baka mamaya marinig pa kayo ng mga aswang dyan eh. Aswang ang pinagsasasabi mo. Tinatakot ko lang tong si Lira. Nakakatawa ka, no? Nakakatawa. Oh, dahan-dahan na. Pababa na tayo. Baka mamaya madulas pa kayo. May supply ng kuryente sa lugar na yon. Kaya pagdasal natin na merong gasolina dyan. Butik. Pa yun. Napatigil kami nang merong matapakan si Baloy na kung ano. Medyo madilim kaya hindi agad namin nakita. Kaya ang ginawa ko, tinutukan ko ng ilaw. Napamura na lang ako nang malaman kung ano yon. Napatras naman lahat. Si Lira naman ay halos masuka-suka. What the? Wait. Teka, katawan ng tao yan ah. Winakwak, pre. Wakwakan dyan. Malis na tayo rito. Mamaya tayo pang mapagbintangan dyan. Isang lalaking gutay-gutay ang katawan ang nakita namin kabanong. Parang sariwa pang pagkakapatay sa kanya dahil hindi pa nangangamoy. Nakita rin namin na hindi pa natutuyo ang mga dugo na naroon. Dali-dali kaming umalis. Halos tumakbo na kami dahil sa sobrang kaba. Nang makalayo na kami, ay saka lang kami nagkaroon ng oras para makapagpahinga. Hingal na hingal, malakas ang tibok ng puso. Sino kaya ang gumawa nun? Kawawa naman. Alang ang kaluluwa na pumatay sa kanya. Pambirang buhay to. Oh. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin pumunta sa lugar na yun. Baka makapagsumbong tayo ron at baka kilala nila yung lalaki nakita nila. Teka, sandali lang. Kung sasabihin natin sa kanila, baka nga tayo ang isipin nilang pumatay sa lalaki. Mukha ba tayong mamamatay tao? Hindi nga tayo mukhang kriminal, pero hindi rin naman natin makukontrol ang isipan nila eh. Hindi natin sila kilala, kaya baka mamaya sa atin din nila yun ibintang. Tama si Jerry. Hindi tayo pwede magsabi ng kung sino lang. Delikado yan, lalo na sa akin. Anak ako ng konsehal. Masisira ang pangalan ng tatay ko kapag may nakaalam na naasangkot tayo sa ganito. Hindi naman tayo sangkot eh. Paano sangkot? Di mo ba naiintindihan? Kahit na hindi tayong pumatay sa lalaking yon, pwede pa rin tayo mapagbintangan o masabing sangkot. Kasi tayo nakakita. Kahit na sabihin mapatunayan na wala tayong ginawang masama, etong tatay ni Lira pwedeng madungisan ng pangalan. Kasi una sa lahat, ano ginagawa ni Lira sa ganitong lugar kasama ang 3 lalaki? Di ba? Naiintindihan mo na? Hindi na nakapagsalita pa si Nathan. Maging kami ay sandali na munang nanahimik. Nang medyo mahimasmasan, naglakad na kami ulit pababa. Noong mga oras na yon, aminado akong medyo kinakabahan na rin ako. Ang pagbibiro na ginawa ko ay hindi ko na masabi kay Lira. Naging seryoso ang mga sumunod na sandali namin. Maya-maya pa, mas nakita na namin ang malapitan ng baryo. Parang pangkaraniwang baryo lang yon sa paningin namin. Kagaya lang din ng madalas naming nadaraanan. Hindi na kami nagdalawang isip. Pumasok na kami sa baryo. May mga sumalubong sa amin at nagtanong kung ano ang aming kailangan. Mga iha. Ano kailangan nyo? May tutulong ba kami? Magandang gabi po. Magtatanong lang po, meron po ba kayo ritong gasolina? Nako, sa uri ng lugar namin, mukha ba kaming nagtitinda ng gasolina? Pasensya na po, nagbabakasakali lang naman po kami. Nawalan kasi ng gasolina yung sinasakyan namin eh. Kailangan lang talaga namin ng tulong. Walang problema, yung apo ko, merong tricycle. Kung kailangan nyo talaga ng tulong, magpapasuyo ko sa kanya na kumuha sa bayan. Yun nga lang malayo. Kamamayang 12:00 pa siya makabalik. Halos 2 oras din ang biyahe niya eh. Alam niyo naman sa daan, puro malubak. Ano, palag ba? Magkano po? Magkano? Kayo bahala. Basta wag naman sobrang baba eh. Teka, may tutulugan na ba kayo? Ang ibig ko sabihin yung mapagpapahingahan lang. Kasi baka antukin kayo kakahintay. Pwede naman doon na muna kayo sa bahay ko. Hindi po ba nakakahiya? Hindi niyo naman kami kilala eh. Naman ako mahihiya magbabayad naman kayo. Bakit? Akala nyo ba libre yung pagtuloy? Nako, wala nang libre ngayon. Siyempre may bayad. Ayos din pala to no?
Pero sige, palag na. Basta makaalis lang kami. Ako nga pala si Manggarin. Halika kayo, dito tayo dadaan. Wait, bakit dyan? Dito yung daan. Mas marunong ka pa ako nakatira dito. Mas malapit ang daan dito kaysa dyan. Baka mamaya, painumin pa kayo ng alak na mga lasenggo dyan di mas mabuti pang sumunod na lang kayo sa akin. Napapailing na lang kami sa sinabi niya. Sa gilid kami dumaan. Medyo madilim doon. Iskinita lang talaga. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin kami sa bahay niya. May kadiliman dahil iisang ilaw lang ang meron sa loob. Sa bakuran wala. Nakakalat pa ang mga gamit niya ron. Tumito na muna kayo. Huwag kayo lalabas ha. Pupuntahan ko lang yung apo ko para utusan siyang bumili ng gasolina. Heto po yung pambayad ng gasolina. Pagkabalik niya, saka na lang kami magbabayad sa inyo ng pera. Wala namang problema sa akin. Basta ba, sigurado Mukha ba kaming tatakbo? Oo, lalo na ikaw. Hindi, biro lang. O sige na, puntahan ko na siya. Lakas din ng tama no. Magtitiwala ba talaga tayo sa kanya? Wala naman tayong choice. Kailangan nating subukan. Kung sakali mang may gawin sa ating masama yung matanda, akong bahala. Bibigwasan ko kagad yun. Kanina pa ako naiirita Feeling close kasi ang putik. Nanahimik lang kami sa loob ng bahay ni Manggarin. Umaasa sa pagbabalik niya ay may maganda na siyang balitang daladala. Pero nakakakalahating oras na hindi pa rin niya kami binabalikan. Tagal naman ang matandang yun. Niloloko lang yata tayo nun Oo, kalma mo nga yung itlog mo. Maghintay ka dyan. Tis-tis lang. Baka mamaya pagbalik nun, may daladala ng gasolina. Inaantok na ako. Pwede bang matulog muna? O sige, matulog ka dyan sa papag. Dito na lang kami sa katre. Baka naman iwan niyo ako Sira ulo, bakit ka naman namin iiwan? Malay ko ba? Pare-pareho lang naman ng mga lalaki, di ba? Mangiiwan. Agoy! Dami mong drama. Matulog ka na nga lang. Humiga na si Lira sa papag ni Manggarin. Habang kaming tatlo, nag-uusap lang kami ng kung ano-ano. Nalilibang na kami noon. Hindi na namin namamalaya na isang oras na pala kaming hindi binabalikan ng matandang si Garin. Medyo naiinip na kami. Iniisip namin, baka itinakbo na niya ang perang binigay ko. Subukan niya lang itakbo yun. Susunugin ko tong bahay niya. Kalma. Pera ko naman yun Kalmaan lang natin Pera mo, pera na kung sino rito. Sinasayang niya oras natin Sabi mo kanina, kalma. Bakit ka ganyan? Wala kang orasan? Hindi mo ba alam gaano na tayo katagal dito? Ayan na pala siya Natigil ang pagtatalo ng dalawa nang makita na namin si Manggarin na nagmamadaling makapasok sa bakuran. Nakangiti siyang lumapit sa amin. Good news. Nakaalis na yung apo ko. Bibili na ng gasolina. Pasensya na kung medyo natagalan Inayos niya kasi kanina yung tricycle Pero sigurado naman pagbalik niya, meron na kagad gasolina para sa sasakyan ninyo. Naku, mabuti naman. Akala namin hindi na kayo babalik Siguro iniisip nyo itatakbo ko yung pera nyo, no? Muntik na kayong tumama. Hindi, biro lang. Siya nga pala. Wag na wag pala kayong lalabas May mga naglilibot kasi, mga tauhan ni Kapitana. Bawal kasi rito sa lugar namin ng mga dayo na hindi nagpapaalam sa kapitana namin. Baka paalisin kayo bigla At saka malilintikan ako. Alam niyo naman palang bawal, bakit niyo kami pinapunta rito? Malamang, kailangan ko ng pera At saka, masarap ang bawal Baka lang hindi mo alam. Basta, sundin nyo na lang yung sinasabi ko Sige teka, saan ang punta niyo? Kararating niyo lang Ay, dyan lang. Abala kasi akong tao Kung inaantok kayo, pwede naman kayong magpahinga dyan. Gigisingin ko na lang kayo kapag nandyan na yung apo ko. Kailangan nyo magpahinga kasi baka madaling araw na yung biyahe ninyo. Naglakad na naman pali sa matandang lalaki at wala na kaming nagawa kundi ang hayaan na lang siya.
Napapakamot na lang kami sa ulo. Pumasok na lang kami sa bahay. Nakakaramdam na rin kami ng antok noon. Pero pinipilit naming hindi makatulog. Ang kaso nga lang, wala na kaming mapag-usapan noon. Kaya nakatulala na lang kami sa kung saan. Hindi na namin namalaya na unti-unti na pala kaming nilalamon ng antok. Nagising na lang ako. Nakakarinig na ako ng usapan sa labas. Kahit na hindi naman ganun kalakas ang boses nila, malinaw sa pandinig ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Talagang ililihim mo sa akin ang tungkol sa kanila? Kailan ka pa naglakas ng loob na gawin to, Garin? Kapitana, hindi ko naman ililihim talaga sa iyo eh. Nagkataon lang na gabi na at naisip ko na bukas na lang sabihin sa iyo. Kako, baka nagpapahinga na kayo sa mga ganitong oras. Huwag mo kong linlangin, Garin. Kilala kita. Minsan mo nang tinangka na solohin ng mga biyaya. Kapitana naman, ang tagal na doon. Nagbago na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Ang sabihin mo, balak mo silang suluhin para may pagkain ka ng 1 buwan. Ang dami nila, oh. Hindi mo man lang ba naisip na bahagi na ng mga kalugar natin? Napakaswapang mong tao, Garin. Nung una Banong, inakala kong ang usapan nila ay tungkol lang sa pera. Pero maya-maya lang, mas lalo akong nagkaroon ng interes na pakinggan sila sa mga sumunod kong narinig. Minsan lang magkaroon ng mga dayo rito. Kaya minsan lang tayo makakatikim ng mga kagaya nila. Kaya alam ko, wala kang ibang balak kundi sarilinin sila at itago sa akin. Baka makasalanan mo. Nilalabag mo ang ating patakaran, Garin. Kapitana, maniwala kayo. Wala akong balak na solohin sila. Hindi ko naman sila makakain lahat eh. Baka maimpatyo lang ako. Siyempre, hahatian ko ang mga kalugar ko. Ang sinasabi ko lang naman, gumagawa ko ng paraan para hindi sila umalis. Para hindi sila maghinala. Kapag sinabi ko kasi sa iyo agad na nandito sila, baka magkaroon na sila ng hinala na may gagawin akong kakaiba sa kanila. Paano sila maghihinala kung sasabihin mo lang naman sa akin? Shh! Nagpapalusot ka na lang eh. Patanga-tanga ka pa. Isuko mo sila sa tanggapan ko. At mamayang 4:00, sisimulan na natin silang hati-hatiin para mapagsaluan sila at lahat ay makakain. Huwag kang swapang, Garin, ha? Hindi lang ikaw ang aswang na nagugutom dito. Maniwala kayo. Sumama ka nga muna sa akin. Kailangan mong pirma ng kasulatan na ikaw ay nakakasala dahil sa pagiging makasarili mo. Pero baka magising na sila. Mag-iiwan ako na magbabantay rito. Sumama ka na, bago pa ako mapuno sa'yo. Maya-maya lang Banong ay nasilip ko na silang umalis. Merong 2 lalaking naiwan na nakatayo sa harapan ng bahay. Noong mga sandaling yon, nangilabot na ako. Nagtindigan ng mga balahibo ko sa aking narinig. Wala akong sinayang na oras. Agad kong ginising ang mga kasama ko. Huy! Magsigising kayo! Gising! Gising! Oo, ano ba? Katutulog ko lang eh. Oh, bakit ba pre? Nandyan na ba yung apo ni Meron. Narinig ko nag-uusap si Mang Garin at yung kapitanan nila. Chismoso ka pala eh. Sira ulo, kailangan na nating umalis dito. Nandyan na nga ba yung gasolina? Narinig ko sila. Sa kanila mismo nang galing na aswang sila. Ha? Ano? Seryoso ka ba? Totoong sinasabi ko. Narinig ko nga. Yun ang sabi nila. Hindi totoong merong gasolina na darating para sa atin. Niloloko lang nila tayo. Mamayang mga 4:00, kakatayin na nila tayo. Paghahati-hatian na nila tayo. Kaya kailangan na nating umalis dito. Bilisan nyo na. Pre, hindi kami gumising ng para lang makipaglukuhan sa'yo ah. Ano bang trip mo? Putya naman oh. Anong tingin nyo sa akin? Gumagawa ng kwento? Tingnan nyo nga ako sa mga mata kung nagsisinungaling ako. Hindi na nga ligtas ang buhay natin dito. Totoong aswang, pre. Ang mga nandito, aswang. Si Mang Garin at yung kapitana. Pati yung mga nakatira dito.
Pre naman eh. Lintik naman oh. Kung ayaw niyo maniwala, magsakong aalis. Bahala kayo sa buhay niyo. Teka sandali, sasama na ako. Ako rin. Kahit hindi ko alam kung trip lang ba to. Ako na rin. Bahala na. Naku, sasama rin pala kayo. Binabad trip niyo pa ako. O sige, tara na. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan sa harapan. May dalawang lalaki nagbabantay. Tingnan niyo sa labas. Yang dalawang yan, aswang din ng mga yan, panigurado. Meron ako nakitang pinto sa likod Pwede siguro tayong dumaan doon. Nagmamadali pero maingat ang bawat takbang namin nang dumaan kami roon, Kabanong. Walang kamalay-malay ang dalawang lalaking nagbabantay na wala na kami sa loob ng bahay. Mabilis ang lakad naming ginawa. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa bahay ni Manggarin, narinig na namin ang malakas na angil ng mga aswang. Palagay ko noon, nalaman na nilang wala na kami. Nakatakas na kami. Sa puntong yun, nakita ko sa mga kasama ko na parang naniniwala na rin sila sa mga sinabi ko. Kaya naman sinimulan na rin namin ang pagtakbo. Mabilis, karipas, parang mauubusan na kami ng lupa. Pero maya-maya lang, nakaramdam ng pagod si Lira. Kaya kailangan na muna naming tumigil para makapagpahinga. Teka lang naman, ang sakit na ng tagiliran ko. Pahinga na lang muna tayo, pwede? Bilisan niyong magpahinga. Baka maabutan na nila tayo. Sira ulo ka ba? Paano kung bibilisan ng pagpapahinga? Pwede ba yun? Naku naman Dapat kasi naging lalaki ka na lang para hindi ka namin hinihintay palagi. Di ba una ka ng buwisit ka? Ngayon pa talaga nag-away tong dalawang to. Oh, kumalma na muna kayo. Huwag kayong mag-ingay. Baka mamaya marinig na tayo ng mga aswang eh. Nanahimik naman sila, Kabanong. Pero sa pagpapahinga namin, nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang na makaabot sa amin. Naramdaman na lang namin na nasa paligid na sila. Tinakpan ko na ang bibig ni Lira para hindi sila makapag-ingay. Si Nathan at Baloy naman, napasiksik na lang din sa puno na pinagtataguan namin. Hanapin niyo yung apat na yan. Hindi pa nakakalayo yan. Bilisan niyo. Pare-pareho tayong mayayari kay kapitanan nito eh. Lalo na kayong dalawa dyan. Mga inutil. Pinagbabantay kayo ng maayos, tatakasan pa kayo. Migwas ako kayo dyan eh. Hinintay na muna naming tumahimik ang paligid. Nang silipin ko sila, ay nakalagpas na sila sa amin. Naghintay na muna kami ng halos 5 minuto bago kami lumabas sa aming pinagtataguan. Pero ang hindi namin alam, may makakasalubong pa pala kaming isang aswang. Isang lalaking matangkad pero payat. Napatigil kami sa paglalakad. Ganon din ang lalaki. Na parabang kagaya namin, nagulat din siya na nasa harapan niya na kami. O ano? Tinadyakan ko sa mukha ang aswang. Gumulong siya pababa. Noong mga sandaling yun, ay nauna nang tumakbo ang 3 kong kaibigan. Nang makita kong hindi pa nakakabangon ng aswang, nagmamadali na akong sumunod sa kanila. Teka, nasan si Lira? Ha? Si Lira? Nasa likod lang yung kanina eh. Gagi kayo. Bakit nyo iniwan? Hindi naman namin siya iniwan eh. Nakakapit pa siya kanina sa damit ko. Hindi ko naman alam na nawala na pala siya. Sinuguro niyo sana na hindi siya mapapahiwalay. Pambihira naman talaga kayo. Gagi pre, hindi pwedeng hindi natin kasama si Lira pag-uwi. Malilintikan talaga tayo kay Konsyal. Alam niyo naman kung gaano kabarumbado yun. Mapatay tayo nun. Dumobli ang kaba namin ng mga oras na yun, Kabanong. Alam namin ang mangyayari sakaling malaman ni Konsihal na napahamak ang anak niya. Kilala pa naman ang tatay ni Lira sa lugar namin na talagang nananakit ang mga taong tarantado. Lalong-lalo na kung inaagrabyado ang kahit na sino sa pamilya nila. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman noon. Ang pangamba na baka mapatay kami ng ama ni Lira o ang pangamba na baka pare-pareho na kaming mamatay sa gubat na yon. Hindi tayo uuwi hanggat wala si Lira. Kailangan natin siya hanapin. Hanapin? E paano kung tayo makuha ng mga aswang, Aber? Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Lira, Nathan. Wala kang concern sa kanya ha? Hindi naman sa walang concern. Pero kasi,
Kaunting porsyento na lang na mahanap natin siya. Kaysa sa porsyento na pwede pa tayo makaligtas. Duwagan mo no? Gusto mo lang iwan na natin si Lira? Malakas ang loob mo kasi may pera ka kapag nakipagsabayan kayo sa korte ni Konsehal. Kami ni Jerry, hindi namin kaya. Hindi naman kami kasing yaman ng pamilya niyo Tama na, okay? Tama na. Walang mangyayari kung pati tayo mag-aaway-away. Ang mabuti pa, ganito na lang. Nathan, kung ayaw mo nang sumama, ayos lang. Pero kami dalawa ni Jerry, hahanapin namin siya. Sige na, sasama na ako. Sus, naisip mo nang iwan si Lira Hindi ko siya iiwan, no? Siraulo ka ba? Iniisip ko lang din yung kaligtasan nating tatlo. O sige na, tama na. Para kayong mga babae, putak kayo ng putak. Simulan na natin paghahanap sa kanya bago pa tayo maunahan ng mga aswang. Kahit na alam namin peligroso ang oras na yon, hindi kami nagpatinag sa kaba para lang mahanap si Lira. Madilim ang dinaraanan namin. Makilang beses na rin kaming may naapakan na matutulis pero hindi namin ininda yon. Ang tanging nasa isip namin ay makaligtas at maisama sa pag-alis si Lira. Pre, tingnan nyo Tsinelas ni Lira to Mukhang dito siya dumaan. Tumbukin natin to. Laksan nyo lang ang pakiramdam nyo Baka may biglang humablot sa atin Mahirap na. Wala pa naman tayong panlaban sa kanila. Kamao sa kamao kung sakali makasagupa natin sila. Hindi kakayanin ng kamao. Mababangi sila Nakita mo naman kanina, naglalaway sila na para mga asong baliw. Ang hahaba pa ng kuko. Ang kailangan natin gawin, iwasan sila. Tama si Baloy. Hindi natin sila kakayanin. Mas mahihirapan tayong mahanap si Lira kapag nagtagal pa tayo sa kanila. Sa aming pagpapatuloy, ang kabilang pares naman ng tsinelas ni Lira ang nakita namin. Sinundan namin ang maaaring direksyon na pinuntahan niya. Sa kasamaang palad, napadpad naman kami sa tinatambayan ng isang aswang. Nakita namin na naroon ang tinuturing nilang kapitan na ang pangalan ay Amaya. Walang ya. Sa kahit saan sigurong parte ng gubat may aswang. Malis na tayo. Delikado pala rito Teka lang, dito muna tayo saglit. Bakit? Gusto mo bang magpahuli sa kanila? Papakinggan natin yung sasabihin nila para malaman natin kung nahuli nga ba nila si Lira. Lumapit pa kami ng bahagya para mas marinig namin ang kanilang pinag-uusapan. Napansin naman namin na naroon din pala si Manggarin. Makailang beses itong binatukan ng kapitana. Inis na inis sa kanya. Isa ka ring inutil ka rin. Babae lang yon, dalaga lang yon. Mas mahina sa inyo. Kayo natakasan anong gagawin namin? Mas mabilis ang tumakbo kaysa sa amin Nga ka ba? Nang mas mabilis aswang kayo. Tao lang yon. Mas mabilis ang aswang tumakbo kaysa sa pagkaraniwang tao. Tigilan mo nga ako sa katwira mong sinaulo ka Banas na ako sa iyo. Ikaw naman kasi. Kung hindi na sana tayo umalis kanina sa bahay ko, hindi naman sana sila makakatakas. Ngayon, ako ba sinisisi mo? Biglang sinuntok ng kapitana ang matandang lalaki. Maging kami ay nagulat din dahil biglang tumalsik si Manggarin. Hindi namin inakala na ganun kalakas sa matandang babae kahit na may edad na rin ito. Kinilabutan kami. Muntikan pa ako makapag-ingay. Buti na lang ay natakpan ni Baloy ang bibig ko. Hindi naman kita sinisisi. Ikaw naman talaga kapitana Ang sinasabi ko lang naman kasi, minsan din makinig naman kayo sa akin. Makinig sa'yo? Palagi kang ang palpak. Dahil yan sa pagiging sakit mo Hindi mo na sana tinangka na solohin sila. Di sana, nasa akin sila kagad. Buwisit ka Habang nagtatalo pa sila, ay sinamantala na namin ang pagkakataon na umalis. Kaso nga lang, hindi pa man kami nakakalayo, ay nalaman na nilang naroon kami. Napautot kasi si Nathan. Sa sobrang baho ng utot, hindi na namin naiwasang hindi mainis. Nakapagsalita kami ng may kalakasan. Dahilan para mapukaw namin ang atensyon ng mga aswang. Paglingon namin sa kanila, napansin naming unti-unti na silang lumalapit. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad na kaming kumaripas ng takbo.
Visit ka talaga. Visit ka kahit kailan. Amoy imbor na lutot mong hayop ka. Dami niyong dada. Bilisan niyo na lang, hinahabol na nila tayo. Kayo nakikiamoy lang kayo, nagrereklamo pa kayo. Habang tumatakbo kami, naririnig pa namin ang malalakas nilang angil. Para silang mga gutom na aso. Dahilan para mas lalo kaming mabahala. Mas nilakihan pa namin ang bawat takbang namin. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa kalsada. Kaso sa kasamaang palad, wala namang dumaan na sasakyan. Wala kaming makitang pwedeng tumulong sa amin. Kaya wala kaming magagawa. Tumakbo lang kami ng tumakbo. Habang ang mga aswang ay parang hindi napapagod kakasunod sa amin. Dito, bilis! Putik na yan, ang pabagal nyo! Sandali! Maghintay ka naman! Pumasok kami ulit sa gubat. Sa gubat lang kasi kami magkakaroon ng pagkakataon para makapagpahinga. Dahil doon lang may mapagtataguan. Nang mapansin naming hindi na sila sumusunod, mabilis kaming dumapa sa ilalim ng halamanan na may makakapal na dahon. Wala na kaming pakialam kahit na pwede kaming makagat o matuklaw ng ahas doon. Wala na ba? Mamaya na, huwag tayo makampante. Ang katirito eh. Wisit! Natigil ang pag-uusap namin nang maramdamang tila may nakatayo sa likuran namin. Pagtingala namin, isang matandang lalaki ang naroon. Kahit madilim, ramdam naming matalimang tingin na pinupukol niya sa amin. Napabangon kami, pero napako kami sa kinatatayuan namin nang makitang meron siyang hawak na mahabang patalim. Teka, sino to? Aswang ka rin ba? Pakiusap, huwag kami. Wala naman kami ginagawa masama sa inyo eh. Hindi namin ipagkakalat na totoo kayo. Huwag niyo lang kami sasaktan. Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Wala, tinatakasan lang namin yung mga kasama mo. Hinahabol kasi nila kami. Hindi ko sila kasama. Ibig sabihin hindi ka aswang? Hindi ako aswang. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kayo mapapatay. Wag! Wala naman kami ginagawa masama eh. Gusto lang naman naming makaligtas. Promise, hindi kami masasamang tao. Takot na takot kayo. Para kayong mga batang uhugin na walang magawa. Sino ka ba? Bakit ka may hawak na ganyan? Huwag kayong mag-alala. Hindi rin naman ako masamang tao eh. Ang mabuti pa sumunod kayo sa akin. Nagkatinginan kaming tatlo. Wala kaming tiwala sa matandang yon. Parang mula nang mangyari ang lahat ng yon, nahirapan na rin kaming magtiwala sa mga hindi naman namin kilala. Oh, ano pang tinitingin-tingin niyo? Ayaw niyo bang makaligtas? Paano kami makakasigurado na hindi ka nga aswang? Merong dinukot ang matandang lalaki sa bulsa niya. Dalawa yon. Ang isa'y hinagis niya sa akin at agad ko rin namang sinalo. Isa pala yung bawang. Kinain niya ang kanya at ninuya niya pa sa mismong harapan namin. Hindi ako aswang. Sa katunayan, ako ang bangungot nila. Kaya kung gusto ninyong makaligtas, sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa lugar na kung saan hindi nila kayang itapak ang paan nila. Kahit na nagdududa pa rin kami, sumama na lang kami sa matanda. Sa isip-isip ko noon, tatlo naman kami. Kaya kapag may ginawang masama matandang yon, pagtutulungan na lang namin siya. Tahimik lang kami na nag-oobserba sa bawat galaw ng nasa harapan namin. Palingon-lingon siya sa tabi-tabi. Hindi namin inalis ang tingin namin sa kanya. Makalipas lang ang halos isang oras na paglalakad, nakarating na rin kami sa isang kuweba. Malaki ang bunganga ng kuwebang yon. Nahalatang tinatambayan yon ng tao dahil may liwanag sa loob. Sandali lang. Sigurado ka bang dito ka nakatira? Wala naman ako sinabi na dito ako nakatira. Ang lugar na ito ay kuta ng mga kagaya kong albularyo. Albularyo? Alam kong nagdududa kayo sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko rin naman kung bakit. Pero kung gusto niya lang naman talagang makaligtas, sumama kayo sa akin sa loob. May trauma na kami sa matatanda eh. Lalong-lalo na sa matandang lalaki. Sa oras na linlangin mo kami, hindi kami magdadalawang isip na Bugbugin ako. Wala namang problema eh. Pero tingin ko, kahit tatlo kayo, hindi naman kayo uubra sa akin. Partida, may edad pa ako.
Ngumiti siya sa amin ng nakakaloko. Nagkatinginan na lang kaming tatlo. Nauna na ulit naglakad ang matandang lalaki. Sumunod na kami sa kanya. Medyo namamangha kami. Maayos ang loob ng kuweba at may ilang gamit na rin doon. May parang mga binungkal at ginawang kwarto, pero walang pinto. Nasaan ang ibang tao dito? Wala. Naglilibot sila sa ganitong oras. Para maghanap ng aswang? Oo. Patunayan mo nga sa amin na pumapatay ka talaga ng aswang. Hindi pa ba sapat tong patunay? Baka mamaya makulitan na sa ating itong matanda palayasin tayo rito. Aba, dapat lang naman na patunayan niya sarili niya. Wala namang masama, di ba? Lalo na't nakatakas lang din naman tayo sa kamay ng mga nilalang na yon. Kung katibayan ang hanap ninyo, hindi sumunod kayo sa akin. Meron ako ipapakita sa inyo. Kaunting lakad lang, meron kaming narating na parte ng gubat na medyo makipot ang daan. Pero pagpasok namin doon, nakita na namin ang 3 kabaong. Kakaiba ang disenyo ng kabaong. May mga nakaukit na imahe ng mga demonyo at mukhang antigo na ang kahoy. Nasa loob ng 3 kabaong na yan ang buto-buto ng 3 mababangis na aswang na napaslang namin ng 10 taon na ang nakalilipas. Hindi namin yan nilibing kasi hindi yan pwedeng mahanap ng mga aswang. Kaya naman dito namin nilagay ang 3 yan kasi dito hindi sila makakapasok sa dami ng pangontrang nakalagay. Bakit hindi nyo nalang wasakin ang mga buto nila? O kaya naman sunugin nyo na lang? Yun naman talaga ang dapat namin gawin. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan na muna naming mahuli ang pinakamalakas na aswang para isabay na namin siyang sunugin sa 3 aswang na nandyan sa kabaong. Yung gagamitin kasi namin pang sunog, isang gamitan lang yon. Wala na kaming mahahanap na ganon. Sayang naman kung hindi namin isasabay si Amaya. Ano bang meron sa pagsunog na yun at bakit parang sinusulit ninyo? Ang tawag namin sa langis na yon ay Arsus. Para itong gaas na kapag inapuyan at naabu ka ron, hindi lang katawan mo ang mawawala sa mundo, pati na rin ang kaluluwa. Ibig sabihin, mamamatay din pati ang kaluluwa ng sino mang masusunog gamit ang Arsus. Kung nagtataka kayo, at bakit kailangan patayin din ang kaluluwa ng 3 yan, pati na ang pinuno ng mga aswang ngayon, yun ay dahil hindi sila pangkaraniwang aswang. Kayang-kaya nilang magkatawang tao ulit kahit na kaluluwa na lang sila. Papasok lang sila sa ibang katawan ng aswang. Mabubuhay na ulit sila. Grabe! May ganun ba talagang kakayahan ng mga aswang? Hindi lahat. Bilang sa daliri ang may ganong kakayahan. Karamihan sa kanila, mga sinaunang aswang na kasama sa mga nakatuklas ng kapangyarihan ng Diablo, ang itim na salamangka. Hindi ko inakala na ganyan palang iba sa kanila. Akala ko noon kakagat lang sila ng tao kapag gutom na sila. May salamangka rin pala. Teka nga pala, ano nga ulit ang dahilan at bakit kayo nasa gubat? Tinatakasan po namin yung mga aswang na muntikan na kaming kainin at hinahanap din po namin yung kasama naming babae, si Lira. May kasama pa kayong babae? Huwag kayong mag-alala. Baka matsyempohan siya ng mga kasama ko at madala rin naman dito. Sa ngayon, ikalma niyo ang inyong sarili. Magtimpla kayo ng kape kung gusto niyo. May gagawin lang ako saglit. Iniwan na muna kami ni Mang Lito sa isang tabi. Kahit papaano, nakainan na rin kami ng maluwag dahil nasa ligtas na lugar na kami. Pero ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang pagkabahala ko para kay Lira. Habang tumatagal na wala siya sa tabi namin, mas lumalaki ang tsansa na nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. At mas lumalaki rin ang tsansa na mapapatay kami ng tatay niyang konsihal sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Ayos din pala tong kuweba na to no? Parang ganito yung pinapasukan ng mga bida sa pelikula sa ibang bansa Nagawa mo pa talaga mamangha Baka nakakalimutan mo, wala si Lira. Hindi ko naman nakakalimutan. Sino bang nagsabing nakalimutan ko? At saka, bakit ba parang ako ang pinag-iinitan mo? Di ba, ikaw yung nagsabi na hahawakan mo siya kanina? Anong nangyari? Nawala. Anong nangyari? Sira ka pala. Sa'yo nakahawak tapos nawala pa. Inuna mo kasi sarili mo kaysa sa kanya Hoy, kayong dalawa. Gusto niyo bang magsuntukan?
Pwede na rito oh. Walang aawat sa inyo. Ayun oh, meron pang mga itak. Kunin nyo, magpatayan kayo. Nakakabanas na yung ugali nyo eh. Sa gitna ng ganitong problema, wala kayong ibang ginawa kundi ang magtalo't magsisihan. Pwede ba? Kahit na ngayon lang, wag na muna kayo magkontrahan. Nakakaubos kayo ng lakas at pasensya eh. Nahihirapan ako mag-isip kung paano mahahanap si Lira. Baka naman pwede niyo akong tulungan, di ba? Napabuntong hininga na lang ako kabanong at napasandal sa pader. Natameme na lang din sila. Sandaling namayani ang katahimikan. Kalmado na silang dalawa. Maya-maya lang, nakarinig kami ng mga dumating. Nakabalik na ang mga kasamahan ni Mang Lito. Pero sa kasamaang palad, hindi naman nila kasama si Lira. Ayon sa kanila, wala silang nakitang kahit na sinong tao sa gubat. Ganon din ang aswang. Dismayado kami nung mga sandaling yon. Kabado, nababahala na baka may nangyari na talagang masama kay Lira. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko noon. Kung alam ko lang na mawawalay siya sa amin, hindi ko na siya binitiwan pa. Tumito na muna kayo at magpalipas ng gabi. Bukas na kayo umalis dahil delikado ko ngayon. Hindi po kami pwedeng bumalik sa amin nang hindi kasama si Lire. Siguradong papatayin kami ng tatay nun. Gusto niyo munang dumito na muna at sabahan kami sa paghahanap sa kanya? Yun nga po ang napag-usapan namin. Kung pwede lang naman. Wala namang problema. Mas maganda nga sumama kayo eh. Pandagdag din kayo sa bilang namin. Pagsikat ng araw, sisimulan natin ng maaga ang paghahanap sa kaibigan ninyo. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Maraming salamat ho. Saka ka na magpasalamat kapag naibalik na namin sa inyo ang kaibigan ninyo. Bakit nyo ito ginagawa? Bakit mo kami tinutulungan? Kasi itong tungkulin namin. Ang kalabanin ng mga aswang at iligtas ang kapayapaan ng meron ng tao. Hula ko, nagdududa ka pa rin sa akin, iho ah. Wala namang problema. Naiintindihan kita. Ngumiti na lang sa amin si Mang Lito at naglakad na rin paalis. Noong mga sandaling yon, pinili na lang muna naming magpahinga. Dahil sa dami ng nangyaring hindi maganda, kusa nang bumagsak ang katawan namin, nilamon agad kami ng antok. Paggising namin, naririnig na namin ang mga ingay sa loob ng kuweba. May nagsisibak, may naghahasa ng kung anong patalim. Meron pang tumitilaok na manok. May nagpupukpok. Lahat ng yun ay sapat na para bulabugin kami. 9:00 na pala. Tinanghali na tayo. Hindi tuloy tayo nakaalis. Napasarap tulog ko eh. Langya naman oh. Maya-maya na lang tayo maglibot sa gubat pagkatapos ng pananghalian. Matulog muna kayo kung gusto ninyo. Gigisingin na lang namin kayo kapag kakain na. Hindi na kami bumalik sa tulog dahil na rin sa hiya. Tinutulungan na lang namin silang magsibak ng kahoy at sa pagluluto. Makalipas lang ang ilang oras ay natapos na rin kaming mananghalian. Naganda na ang lahat. Binigyan lang nila kami ng tigi-isang itak para gawing proteksyon sa sarili. Aminadong kinakabahan ako sa mga pagkakataong yun, kabanong. Pero kahit na papaano ay lumalakas na rin ang loob ko dahil meron kaming kasama. Hindi man namin sila kilala, pero ipinagkakatiwala na namin sa kanila ang mga buhay namin. Sakaling may makita tayong aswang, kayong tatlo, gigilid lang kayo ha. Kami nang bahala. Isinama lang namin kayo para mas madali natin matukoy kung sino yung kaibigan ninyo. Teka, may aswang din kahit tirikang araw? Oo naman. Hindi naman napapaso ang mga aswang sa liwanag eh. Hindi totoo yung mga napapanood nyo sa pelikula. Sa loob ng halos 1 oras na naming paglalakad, napatigil kami sa harapan ng malaking puno. Meron kaming nakitang bakas ng dugo, na ayon kay Mang Lito, ang dugo na yon ay mula talaga sa isang tao. Napabuntong hininga na lamang siya, pero bumakas sa kanyang muka ang pagkabahala. Bakit? Ano problema? Gumagawa na ng hakbang si Amaya, ang pinuno ng mga aswang. Kutob ko pinagpapapatay nila mga nadaraanan nilang mga ngaso rito. May pagkain na sila. Kung may pagkain na sila, ibig sabihin, hindi na nila kami hahabulin? Mali ang pagkakaunawa mo sa ugali ng aswang. Matatakaw ang mga yan.
Kapag meron silang gusto, kahit meron na sila, hindi sila titigil na makuha yon. Kaya hindi pa rin kayo ligtas. Tara, sumunod kayo. Baka may makita pa tayo mga bakas. Nilibot pa namin ang kagubatan. Inabot na nga kami ng alas 5 ng hapon, pero hindi pa namin nasisilayan si Lira. Habang tumatagal, parang unti-unti na ring nawawala ng pag-asa si Nathan at Baloy. Pero ako, nararamdaman kong buhay pa rin si Lira kaya hindi ako sumusuko. Kanina pa tayo naghahanap. Ilang oras na, wala pa rin. Baka naman, kailangan na talaga nating tanggapin na Wala na siya? Hindi. Hanggat walang nakikita ang katawan, hindi tayo dapat maniwalang wala na siya. Katawan lang niya ang makakapagpatunay kung dapat na ba tayong bumitaw. Hindi ako susuko. Hahanapin ko pa rin siya. Pre, nakakaya na sa mga kasama natin. Pati sila napapagod na oh. Baka nga pre, nakakuha na ng mga aswang si Dire. Baka wala na talaga siya. Kung ayaw niyo nang maghanap, maiintindihan ko. Mauna na kayo sa sasakyan. O baka balikan niyo yung sasakyan na ginamit natin. Mauna na kayo umuwi. May iwan ako. Hindi ako papayag na wala si Lira. Pre, maamin ka nga. Ginagawa mo lang ba yan kasi takot kang mapatay ni Konsehal? O baka may iba pang dahilan? Kung ano man ang dahilan ko, ang mahalaga, hindi ko siya susukuan. Ano? Kayong dalawa? Uuwi na ba? Kasi kung uuwi na kayo, ipapahatid ko na kayo. Tapos itong kasama nyo, isasama pa rin namin. Nagkatinginan silang dalawa. Napapailing na lang sila. Sa huli, sinamahan pa rin nila ako. Sa muli namin pagpapatuloy, tuluyan ang sumapit ang gabi. Malalaking lampara ang ginamit nila Mang Lito para magsilbing ilaw namin. Nang may marating kaming sapa, tumigil kami roon para magpahinga. Hindi ko na alam kung gaano nakalayo ang nilakbay namin. Basta ang alam ko lang, sumasakit na rin ang binti ko sa kakalakad. Hanggang sa... Sandali! Bakit to? Wala muna maingay. Nanahimik kaming lahat, nakikiramdam, nag-oobserba sa paligid. Maya-maya lang, sinenyasa na ni Mang Lito mga kasama niya. May ibang nagpunta sa kaliwa, may iba namang nagpunta sa gilid. Para silang mga sundalo na may lulusubin dahil sa formation nila. Kayong tatlo, sa likod lang. Pero ng aswang, kailangan natin mag-ingat. Sinunod namin ang sinabi ni Mang Lito na natili lang kami sa kanilang likuran. Maya-maya pa, nagpakawala na sila ng mga palaso. Narinig naming dumaing ang mga aswang. Dito na nagsimulang magkagulo. Tago, bilis! Tago! Mabilis kaming umupo sa likuran ng mga halamanan. Pinapanood lang namin ang mga albularyo na abalang-abala sa pakikipaglaban. Si Mang Lito naman, hindi na namin nakita. Ang bilis niyang nawala. Noong mga sandaling yon, akala namin walang makakakita sa amin. Pero pagtingin namin sa likuran, isang aswang ang nakatingin sa aming kinalalagyan. Naglalaway, parang natatakam. Tanga mo kasi Nathan eh. Di mo pinatay ang hawak mong lampara. Abay, malay ko ba? Maganda na kayo. Anong maganda? Oh! Biglang tumakbo si Nathan. Sumunod naman si Baloy. Kaya wala na akong nagawa kundi sumunod na lang din sa kanila. Napalayo na kami sa mga albularyo. Hindi rin naman kasi kami pwedeng manatili roon dahil nagkakagulo sila. Habang tumatakbo kami, naririnig namin ang mabibigat na yabag ng paa ng aswang. Hinahabol niya kami. Para siyang asong hindi napakain ng ilang araw. Nasa likuran na natin siya, bilisan nyo! Buwisit ka! Ikaw ang nasa harapan! Ikaw ang bumilis! Hindi nagtagal, nagawa na rin akong dakmain ng aswang. Nang dahil doon, nasubsob ako at naiwanan. Pagtingin ko sa aswang, lalapit na siya sa akin. Akmang iibabaw na siya pero dinampot ko ang itak. Hinigupit ko siya, dahilan para hindi siya kagad lumapit. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yon para makatayo. Aswang ka? Wala akong pakialam. Ano ha? Ano? Palag! Pinipilit ko na lang natapangan nung mga sandaling yon, Kabanong,
Kahit nasa loob-loob ko, ay sobrang kinikilabutan ako. Ang noy sa pelikula ko lang napapanood, nararanasan ko na mismo ng mga sandaling yon. Angil lang siya ng angil. Nang tangkain niyang makalapit ulit, winasiwas ko na ng pabarabara ang itak. Tinamaan ko siya sa braso. Dahil sa ginawa ko, ay mas lalo siyang nagalit. Lintik na aswang to. Parang hindi man lang nasaktan ah. Pre! Palaga natin! Isa lang naman yan eh! Mga siraulo, bakit kayo bumalik? Malamang, mag-isa ka lang. Hindi mo kaya yan. Kahit 3 tayo, hindi rin natin kaya yan. Tara, takbo na! Kumuha ko ng lupa sa baba at saka binato sa pagmumukha ng aswang. Nang mapuwing siya, ay dali-dali na kaming tumakbo. Buong akala namin ay makakaalis na kami ng mga sandaling yon. Pero hindi pa pala. Biglang merong humarang sa daraanan namin. Isa pang aswang. Di hamak na mas malaki ang aswang na yon. Nakita rin namin na parang natakot sa aswang na yon ang unang humahabol sa amin. Walang yung buhay to oh. Nawala yung isa, mas malaki pumalit. Tambay yata ka ng gym to eh. Ang laki ng katawan eh. Hindi na natin kayang takbuhan to. Tara, palagan na natin. Nakita mo ba gaano kalaki katawan yan? Baka mabigwasan lang tayo niyan eh. Wala na tayo magagawa. Palag-palag na. Sige, ako muna. Naglakad ako ng ilang hakbang para harapin ang aswang. Napapalunok na lang ako dahil sa kaba. Sumisigaw ako ng malakas. Kasunod nito ay ang pag-atake ko sa kanya. Pero walang kahirap-hirap niyang hinawakan ang kamay ko. Maigpit. At dahil doon, nabitiwan ko ang hawak kong itak. Aray! Pre! Sunod na umatake si Nathan. Tinaga niya ang aswang pero hindi naman tinamaan. Nakita ko na lang na tumalsik na siya. Si Baloy naman, tinangka niya sa likuran at takihin ang aswang. Pero sa kasamaang palad, masyado siyang mabagal para makalapit. Nahawakan siya sa kwelyo at inihagi sa gilid. Sumabit pa siya sa sanga ng puno. Ah! Tulong! Ah! Pambihira! Katapusan na yata natin! Aray ko! Sakit ng likod ko! Marahang lumapit sa akin ang malaking aswang. Nakasarado ang kamao niya. Kinakabahan ako dahil sa oras na dumampi sa mukha ko yon, baka mabasag ng literal ang mukha ko. Bigla niya akong dinakma sa mukha. Nagulat na lang ako nang biglang dumating naman si Mang Lito. Hiniwa niya ang aswang sa tagiliran. Napahiyaw ang aswang sa sobrang sakit. Pambira! Bakit ba kasi kayo lumayo? Ayos lang ba kayo? Ayos lang po kami. Diyan kayo sa gilid. Akong bahala sa isang ito. Kaya mo ba talaga yan? Baka isang tapik lang sa'yo niyan. Tumunog na ang backbone mo ha. Iho, duda ka pa rin pala talaga sa akin eh. Sige, para mawala ang pagdududa mo, papakitaan kita. Sinabihan na kita ha. Naglakad si Mang Lito palapit sa malaking aswang. Hindi nagtagal, lumusob na sa kanya ang aswang. Galit na galit. Pero laking gulat namin sa ginawa ni Mang Lito. Nagawa niyang ilagan, sa halip nahiwa niya pa ang aswang sa kabila namang tagiliran. Napapamura kami sa sobrang galing na matandang yon. Parang hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod. Parang hindi siya gurang. Kung kumilos ay mas kalkulado pa sa kilos namin. Walang ya. Tao ba yung matandang yan? Malamang, anong tingin mo dyan? Tae. Ibig ko sabihin, sobrang galing, hindi normal. Para labanan niyang mabangis na aswang sa ganyang edad niya, ibig sabihin, hindi rin basa-basa si Mang Lito. Nang itinuon namin ulit ang atensyon sa dalawang naglalaban, kitang-kitang hindi na makapalag ang aswang kahit na mas malaki pa ito kay Mang Lito. Sa katunayan, parang nakikipaglaro nga lang siya. Parang hindi man lang siya nakakaramdam ng hirap. Iyo, ano? Sapat na ba ito? Focus ka sa laban. Inuuna yabang eh. Tatapusin ko na ito. Sa sunod na pag-atake ng aswang, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Lito. Inilagan niya yun. Naitarak na niya ang itak sa dibdib ng aswang at tiniwan niya sa leeg. Kalaunan ay tumumba na rin ang aswang at nalugutan na rin ang hininga.
Iika-ika naman kaming lumapit sa kanya nang masigurong patay na nga ang nilalang na yun. Ayos ba? Ha? Ang galing nyo, Mang Lito. Paano nyo nagawa yun? Kami nga 3 na, hindi pa namin kinaya eh. Karanasan. Yun ang sagot sa tanong mo. Pero yung ibang aswang buhay pa ba? Kaya na ng mga kasama ko yon. Huwag kayong mag-alala. Nakuha mo na respeto ko, tanda. Ang galing mo eh. Hindi ka na ba nagdududa? Oo, hindi na. May pagyayabang naman pala talaga eh. Hindi tayo dapat makampante ngayon. Ang mga aswang na napaslang natin ngayon ay hindi pa totoong laban. Hindi pa nagsisimula ang tunay na patayan. Ho? Anong ibig niyo sabihin, Mang Lito? Mas mababangis na aswang ang makakalaban natin sa susunod na makaengkwentro natin sila. Kaya hanggat maaari, sana mahanap natin ang kaibigan nyo. Dahil sa mga sandaling ito, nagsisimula na rin silang magkalat ng maraming aswang sa kagubatan. Hindi pwedeng sila makauna kay Lira. Mapapahamak siya. Tara na, balikan na natin ang mga kasama natin. Naglakad si Mang Lito na parang walang nangyari. Kaswal lang nitong hinakbangan ng pinatay nitong aswang. Habang kami, todo ilag kami sa kaisipang baka bigla na lang yung bumangon at sakmalin kami. Pagbalik namin sa mga kasama namin, tapos na rin sila sa pakikipaglaban. Ilan sa kanila ay may mga sugat. Pero hindi nila iniinda. Sanay na siguro sila sa mga ganoong eksena. Pinagpatuloy namin ang paglalakad, pero sa mga sumunod na sandali, hindi pa rin namin nasisilayan kahit anino man lang ni Lira. Dakong 9:00, tumigil na kami sa paanan ng bundok. Ang iba'y naglatag na ng banig. Ang iba naman ay sandaling umalis para maghanap ng makakain. Dito na muna tayo magpapahinga. Mamayang madaling araw, aalis tayo ulit sa madaling araw mas aktibo mga aswang. Mang Lito, maraming salamat ulit ah. Ang laki na nang naitulong niyo sa amin. Ilang beses ko bang sinabi, saka na kayo magpasalamat kapag kasama na natin ang kaibigan ninyo. Isa pa, trabaho naman namin ito. Trabaho na hindi naman kayo sumasahod, pero sinusugal niyo ang buhay ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Kapag natapos ang lahat ng ito, babalikan ko kayo at susuklian namin ang kabutihan ninyo. Naku naman, masyado pang maaga para magdrama tayo. Pero sige, maraming salamat kung ganon. Tinapik niya kami sa balikat at naglakad na rin paalis. Napaupo na lang kami sa gilid. Kumain na muna kami ng suman na pinabaon sa amin ni Mang Lito. Natulala na lang kami habang ngumunguya. Hanggang sa mga sandaling yung kasi, hindi ko inakala na aabot sa ganoon ang mga pinagdaraanan namin. Ang gusto lang naman namin ay pumunta sa rest house nila Nathan, pero kung ano-anong kababalaghan at paglalakbay na ang ginawa namin. Nakakatawa. Ha? Ang alin? Itong nangyayari sa atin. Natawa ka pa. Galing mo talaga no? Natatawa ako kasi hindi ko inaasahan na may makakalaban tayong mga aswang. Hindi ko kailanman naisip na darating tong puntong to. Ang mahalaga naman ngayon, nalaman natin na ang mga nilalang na kagaya nila ay totoo pala. May natutunan na tayo. Sa susunod, mas magiging mapanuri na tayo sa lugar na napupuntahan natin. Pero, kumusta na kaya si Lira, no? Halos 2 araw na natin siyang hindi nakikita eh. 2 araw na rin tayong walang ligo-ligo. Buti na lang, hindi tayo bumabaho. Oy, Jerry, tabatin mo nga kami. May gusto ka ba kay Lira? Pansin namin, handa kang mamatay para sa kanya eh. Oo nga, aminin mo na kasi. Hindi ka naman namin huhusgahan eh. Isa pa, wala naman kaming gusto sa babaeng yun. Ako paghanga meron, pero hanggang doon na lang yun. Takot ako sa tatay niya eh. Hindi naman mahirap magustuhan si Lira. Nasa kanya na ang lahat eh. Matalino, maganda, sexy, mabait at maunawain. Mabunganga nga lang, pero normal naman sa babae yun eh. Eh di, gusto mo nga. Bakit ba gusto niyong malaman? Para alam namin ang nangyayari. Para maintindihan namin kung sakaling bigla na lang kayong maglaplapan sa harap namin. Si Raulo, pinag-iisip mo dyan.
May respeto ako sa kanya, no? Hindi ko yung gagawin sa harapan ninyo. Eh di, gusto mo nga. Ha? Gusto mo. Oo nga. Yun, dami pang sinasabi eh. Good luck sa tatay nun. Hindi ko na muna iniisip ang tatay niya eh. O kung magugustuhan din ba niya ako. Ang iniisip ko, nasaan na siya ngayon? Kumusta siya? At paano natin siya mahahanap? Malalim na paghinga na lamang ang ginawa ko, Kabanong. Paulit-ulit ako nagdasal ng mga oras na yun na sana merong mangyaring himala. Sana nasa maayos lang na kalagayan si Lira. Maya-maya pa, natahimik na rin ang mga kasamahan namin. Ilan sa kanila ay nakatulog na. Ang ilan naman ay gising para magbantay. Kaming tatlo, magkakadikit kaming nakahiga sa inilatag naming karton. Nakatulog ako. Nagising na lang akong kinakalabit ako ni Mang Lito. 3:00 na pala ng madaling araw yon. Ano, handa na ba kayo? Maglilibot na tayo ulit. Handa na po kami. Huling libot na ito. Kapag wala pa rin, uuwi na muna tayo sa kuweba. Medyo inaantok pa rin ako noon habang naglalakad. Pero hindi po man kami nakakalayo. Tumigil na naman sa paglalakad si Mang Lito. Pagsenyas niya, alam na kaagad namin na mapapalaban na naman kami. Ay putik, paano niya naramdaman na may aswang? Shh! Huwag kang maingay. Opo, maupong lahat. Marahang kaming umupo. Base kay Mang Lito, may mga paparating. Tahimik lang kaming naghihintay kung ano ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa, narinig na namin ang pamilyar na boses. Kinabahan na ako. Si Mang Garin yun. Hanggang sa parting yun ng gubat na malayo na sa kanila, nakakaabot pa siya. Ang tatangan nyo talaga kahit na kailan. Naisan kayo ng isang babae. Kung nakuha nyo na sana yun at naiuwi sa atin, eh di sana kahit papano malamig na ang ulo ni Kapitana. Natakasa kayo ng isang babae? Ibig sabihin may hina talaga mga utak ninyo. Sige na, kumalat kayo. Kailangan makuha natin ang babaeng yon. Kahit siya na lang. Kahit wag na yung 3 siraulong lalaki na yon. Ang papangit naman ng mga yun Lalo na yung pinakamatangkad. Matapos magsalita ni Mang Garin, nagmamadaling nag-alisan ng mga aswang. Nanatili naman kami sa aming kinauupuan. Tarantado yung mga yun Sinabihan kang pangit, Nathan. Buisit! Mang Lito, anong gagawin natin? Hindi ba natin sila kakalabanin? Hindi. Narinig nyo naman. Natakasan sila ng babae at maaaring hindi pa yun nakakalayo. Kaya hindi tayo gagawa ng gulo. Uunahan natin silang mahanap yung babae na sinasabi nila bago nila tayo maunahan. Baka malay mo, yun na pala yung kaibigan ninyo. Napatangon na lang kami. Nang 5 minuto na ang nakalipas, lumabas na rin kami. Wala nang mga aswang. Kaya sinamantala na rin namin ang pagkakataon na maglibot-libot. Pero kahit na anong iwas namin talaga, hindi namin pwedeng hindi namin sila makalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong pa namin yung ibang aswang na paparating pa lang sana. Nagkatinginan nung una. Nang makita nila ang mga dala namin patalim, bigla silang dumistansya at gumawa ng malalakas na hiyaw. Tinatawag nilang iba nila kasama. Maganda kayo. Hindi umatake ang mga yon. Parang iniintay pa nila ang iba pa nilang mga kasama. Kaya naman nagkusa ng lumapit sa kanila ang mga albularyo. Nagpulasan ng mga nilalang. Nang tumungtong ang mga yon sa puno, agad naman nilang pinagtititiran ng mga palaso. Tinamaan ng iba, pero may iilan na nakailag. Hindi nagtagal, nakabalik na ang ibang aswang. Kasama na rin nila si Mang Garin. Kayo pala yan Buti naman at lumabas na rin kayo sa lungga na pinagtataguan ninyo. Hindi na kami mahihirapan. O Aswang, kung inaakala mo makukuha mo sila ng ganun-ganun na lang, mangarap ka ng bulat. Hindi mangyayari yon. Sinasabi mong ikaw ang tagapagligtas nila? Aba, ayos pala kung ganon. Eh di ang lakas mo pala para kalabanin ng mga aswang. Ang lakas yun naman pala talaga, Hindi kaya ata nasabihan na merong albularyo na lumagas sa mga kalahin nyo noon, Saan lupalop ka ba nagpunta at wala kang kalam-alam? Teka,
ikaw si Lito? Mabuti naman at nakilala mo rin ako. Walang iya ka. Ikaw pala pumatay sa kapatid ko noon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Jerry, lumayo na muna kayo. Kapag alanganin ang sitwasyon tumakas na kayo. Sinunod namin ang sinabi ni Mang Lito. Gumilid kami para nanatili kaming alerto. Pero nanatili kaming alerto. Ilang sandali pa, umalis na rin si Mang Lito at Mang Garing. Lumipat sila ng lugar para maglaban. Habang ang ibang albularyo naman nakikipaghabulan na rin sa mga aswang. Sumunod kayo sa akin mga pare. Kailangan natin ng ligtas na mapagtataguan. Dali! Hindi kami napirmi roon. Madali lang kasi kaming makikita roon kung tutunganga lang kami. Kaunting lakad lang, meron kaming nakitang mga nakatambak na troso. Nagpunta kami sa likuran noon. Nag-obserba kami sa paligid. Walang aswang, pero naririnig namin ang ingay ng labanan nila. Mukhang hindi tayo makakalabas ng buhay sa gubat na to. Kahit saan may naririnig akong aswang Kaya nga hindi muna tayo aalis dito. Hihintayin natin malagas sa mga aswang. Paano kung yung mga kasama natin malagas? Yun sanang magmangyari. Kasi kapag nangyari yun, sobrang litan ng tsansang makaligtas pa tayo. Hindi na natin mahahanap si Lira kapag nagkataon. Diyos ko naman Kailan ba matatapos sa mga problemang to? Pambira naman talaga Dasal na lang talaga ang isa sa mga magagawa natin. Ipagdasal natin sana na hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang makita namin na merong anino na nagmumula sa likuran namin. Marahan kaming lumingon. Pagtingin namin, naroon ang isang aswang. Dinakma niya kami. Kanya-kanya kaming ilag. Nagpulasan kaming tatlo. Umangil siya ng malakas. Hindi mapakali ang ulo niya, bagay na mas lalo naming kinatakot. Walang tatakbo. Kaya naman siguro natin to. Palag-palag na lang. Nathan, unahan mo. Ha? Bakit ako? Matapang ka, di ba? Unahan mo na. Ikaw na lang. Ikaw marami sinasabi. Ako na. Sundan niyo na lang kung kaya niyo. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa itak. Napalunok ako ng laway dahil sa pagiging tensyonado. Pinagpapawisan na rin ako kahit na malamig naman noong oras na yon. Hindi ko na hinintay pang umatake ang aswang kabanong. Kahit na kinikilabutan, nilakasan ko na ang loob ko. Hinataw ko siya ng itak. Nakailag siya pero hindi agad ako tumigil. Hinabol ko siya ng taga. Ang kaso, sadyang mabilis ang kilos niya. Hindi talaga siya pangkaraniwan. Mas kakaiba siya kumpara sa ordinaryong tao. Sandali akong tumigil. Nang aatake na ako, sinalubong niya ako. Pagtaga ko, hindi na naman siya tinamaan. Sa halip, nagawa niya akong kalmutin. Tinamaan ako sa tagiliran. Buti na lang at makapal ang jacket ko kaya hindi gaanong bumaon ang mahahaba niyang kuko. Aray ko! Pre! Wisit kang aswang ka! Diyan ka lang! Bakit? Kaya ko to! Sa pagiging bida-bida mo, mauna ka pang magmano kay San Pedro Kaya ko nga to. Kailangan yung itirang lakas nyo dahil marami pa tayong pagdaraanan. Hindi pwedeng sabay-sabay tayong madali. Sabagay, may punto si Jerry. Sus, natatakot ka lang Hoy aswang, ituloy natin ang laban natin. Akala mo mapapatay mo ako sa kalmot lang Bumuntong hininga ko kabanong. Dinadama ko ang sugat sa tagiliran ko. Hindi naman siya sobrang kirot, kaya pakiramdam ko, makakatagal pa akong tapatan ng aswang na yon. Alam ko sa sarili kong hindi ako mahusay sa labanan, kaya ang ginawa ko, nag-triply ingat ako. Hinintay ko na siya naman ang kusang lumapit. O ano aswang? Lapit! Natatakot ka na ba? Nagmamadali siyang umatake sa akin. Binasa ko ang galaw niya. Nalaman kong kakaliwa siya kaya kumanan ako kaagad. Parang hindi niya inaasahan na malalaman ko ang galaw niya kaya napatigil siya. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Tinaga ko kagad siya. Tinamaan siya sa balikat. Akala ko mapapatay ko na siya. Pero sa ginawa kong yon, parang mas lalo lang siyang lumakas dahil sa galit. Sunod-sunod niya akong inatake. Tinamaan niya ako ulit pero sa pagkakataong yon ay sa bandang balikat naman. Dahil doon,
bumagal na rin ang galaw ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangamba. Bigla na lang akong pinanghinaan ng loob. Mabuti na lang, hindi ako pinababayaan ng dalawa kong kaibigan kahit sinabihan ko na silang manahimik sa tabi. Buwisit kang aswang ka! Tinaga ni Baloy ang aswang at tinamaan yun sa ulo. Sumunod naman si Nathan. Bumuelo pa ito ng kaunti. Mamamatay kang salot ka! Dinali naman niya ang aswang sa bandang liig. Nang makita kong gumigewang-gewang na siya, nagkaroon na ulit ako ng lakas ng loob. Tumakbo ko papalapit sa kanya at sinaksak siya ng hawak kong itak. Yun ang unang beses na ginawa ko yun sa buong buhay ko. Kaya naman, maging ako ay nagulat din nang maitara ko ang mahabang patalim. Napatay mo, pre! Gagi, nakapatay ako. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba masaya? Huwag kang kabahan dahil lang nakapatay ka, no? Aswang naman yan eh. Hindi naman yan tao eh. Ngayon ko lang naman kasi ito ginawa eh. Kaya ganito reaksyon ko. Bakit ikaw? Nakasaksa ka na ba? Baliw, hindi ah. Ang mahalaga naman ngayon, nakaisa na tayo. Ang kaso nga lang, marami pa yan. Isa pa lang kinalaban natin, hirap na tayo. Kailangan natin kayanin. Kung hindi, baka hindi na tayo makalabas talaga dito. Teka, si Mang Lito. Sigurado bang ayos lang siya nakalaban niya si Mang Garin? Tara, puntahan natin siya. Doon sila dumaan kanina, nakita ko. Talian mo muna nitong panyo yung sugat mo, pre. Maya-maya lang ay umalis na rin kami, kabanong. Hinanap namin si Mang Lito. Ilang minutong lakaran lang, narinig na namin silang nagbabatuhan ng mga nakakainsultong salita. Hindi na muna kami lumabas. Nagtago lang kami sa gilid. Naghintay lang kami ng tamang pagkakataon kung kailan kami kakailanganin ni Mang Lito. Biruin mo yon. Kaya mo pa rin palang ilagan ng mga atake ko. Hindi ka pa ba nirarayuma, tanda? Rayuma, mas makakapangang nirarayuma kaysa sa akin eh. Ikaw ang pinakamagandang halimbawa na may mga aswang palang pangit na talaga sa umpisa pa lang. Yung hindi pa nagtatransform. Sus, higaya mo naman ako sa iyo. Palibasa, wala kang anak eh. Walang asawa, walang pumatol sa iyo. May anak at asawa ka nga. Napatay naman ang dating mga manunugis. Di ba? May kapatid ka rin, kaso napatay ko. Visit ka talaga. Pinaalala mo na naman ang masakit kong nakaraan. Itong tatandaan mong matanda ka. Isang malaking pagkakamali na kinalaban mo ako. Si Amaya sana ang gusto kong makaharap eh. Kaso, hindi ko alam kung bakit ikaw ang nasa harapan ko. Pero wala na akong magagawa. Pagtsatsagaan na kita. Pagtsatsagaan? Parang sinabi mong napipilitan ka lang nakalabanin ako ah. Ganun talaga ang gusto kong sabihin, tanda. Sa oras na manalo ang mga aswang sa inyo, at kapag nakuha na rin namin ang bangkay ng 3 sinaunang aswang, wala na kayong magagawa dito. Katapusan na ng sangkatauhan. Ha! Kung makukuha nyo. Ang kaso, buhay pa ang mga hahadlang sa inyo. Lalong-lalo na ako. Hindi ko hahayaan na mapunta sa inyo yon. Mas lalong nanggigil si Mang Garin sa mga sinabi ni Mang Lito. Parang labanan ng asaran yon. Kitang-kita naman kasing walang panama si Mang Garin pagdating sa pikunan. Walang kwentang laban. Nauna pa daldala kaysa patayan ah. Ganun talaga. Kahit sa pelikula, ganyan din naman eh. Yabangan muna bago baldugan. Nanahimik na silang dalawa nang makita naming nagkahanda na si Mang Garin sa kanyang pag-atake. Habang si Mang Lito naman ay nanatili lang na nakatayo. Nang umatake na si Mang Garin, kalmadong sinalubong ni Mang Lito ang matandang aswang. Tinaga niya si Mang Garin at gaya ng inaasahan namin, nagawa nitong makailag. Pero dahil likas na mahusay si Mang Lito sa ganung uri ng labanan, nagawa niyang tamaan ng aswang sa sumunod naman nitong pag-atake. Nasugatan si Mang Garin sa muka. Kahit napadaplis lang yon, ay grabe ang galit na matandang aswang. Oh, bakit nagagalit ka? Wala namang nabawas sa kagwapuhan kasi. Una sa lahat, wala ka naman nun eh. Mayabang kang hayop ka. Sige, tignan natin. Humaba ang mga kuko ni Mang Garin. Kumpara sa una nitong paglapit, mas bumilis na ito. Napansin din ni Mang Lito na parang kalkulado na rin ang bawat galaw ng kalaban niya. Kaya sa mga sumunod na minuto, nakita na naming seryoso na rin si Mang Lito. Oh ano? Masakit? Amaya ka na magdiwang.
kapag nakita mo nang sumusuka na ako ng dugo. Sa ngayon, manahimik ka muna. Eto pa! Gumapang ito ng pagilid. Hindi yun inaasahan ni Mang Lito kaya nawalan na rin siya ng oras para iwasan yon. Tinamaan siya ng mahabang kalmot sa braso. Agad na napatras si Mang Lito. Ano? Sinasabi ko naman kasi sa iyo hindi mo ako kakayanin. Oo, medyo lumakas ka ng kaunti. Pero kaunti lang naman. Mayabang ka talaga, no? Kahit nandiyado ka na. Diado, alam mo ba kung anong pinagdaanan ko nung pinagpapapaslang ko mga kamag-anak at kalahi mo? Halos mamatay na ako. Kaya ito mga kakarampot na sugat mula sa'yo. Wala pa to. Parang kagat lang to ng sanggol na wala pang ngipin. Nasagad mo talaga pasensya ko, ha? Buwisit ka. Mamamatay ka na! Muli silang nagkasagupaan. Seryoso na ulit si Mang Lito. Kaya sa mga sumunod na senaryo, nakita na lang namin na may tumatagas ng dugo mula sa balakang ni Mang Garin. Ang bilis ng pangyayari. Hindi namin nakita na nagawa palang tamaan ni Mang Lito ang aswang na yon. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Garin, parang hindi ito makapaniwala na ganun kabilis sa mga pangyayari. Nagsisimula pa lang ako, pre. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Tumakbo ng mabilis si Mang Lito. Paghataw niya ng itak, sinubukan pang makailag ni Mang Garin. Ang kaso, nasundan siya ni Mang Lito, kaya tinamaan na ito sa balikat. Tumayo ang matandang aswang. Pinipilit nitong magsawalang bahala sa lahat ng sugat na tinamo. Pero sa kalagayan niya, parang anumang oras ay tutumba na siya. Ay, nako. Pambihira naman talaga, oh. Matatalo ba ako sa mokong na albularyo na to? Siyempre, hindi! Nagulat kaming tatlo nang biglang may lumitaw na pakpak sa likuran si Mang Garin. Pero si Mang Lito, nanatiling kalmado. Nakatayo lang at naghihintay lang na lumapit ang kalaban niya. Akala mo ba magugulat ako dyan? Alam ko na yan, tanda. Halika, lapit! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kapwa ko, aswang. Pati na rin sa kapatid ka. Hindi na nagdalawang isip si Mang Lito na sabayan ng matandang aswang. Nang tangkain siya ni Mang Garin na dagitin, nakita na lang namin na biglang bumagsak yun. Wala ring silbi ang pakpak nito dahil madali lang itong nadali ni Mang Lito. Sumirit ang dugo mula sa lieg ng aswang. Hindi na nakapagsalita dahil sa lalim ng pagkakahiwa. Hindi mo na sana nilabas ang pakpak mo eh. Napaaga ka tuloy. Kayong tatlo dyan, pwede na kayo lumabas. Pagkatingin naming tatlo, hindi namin alam kung paanong naalaman ni Mang Lito na naroon kami. Pero agad na rin naman kaming lumapit sa kanya. Sugatan siya, pero parang wala lang yun sa kanya. Nakangiti pa nga ito habang pinupunasan ng kanyang itak. Ayos ka lang ba, Mang Lito? Wala itong mga galos na ito. Mas marami pa akong tinamong sugot noon na amutikan ko pang ikamatay. Malit na bagay lang to. Eh kayo ba? Ayos lang ba kayo? Ikaw, mukhang sugatan ka rin, ah. Meron kasi kaming nakalaban na aswang kanina. Pambihira. Isa lang yun, hirap na hirap kami. Ang mahalaga, nagawa niyong talunin. Mang Lito, paano niyo po ba nalaman na kanina pa kami nanonood sa inyo? Malakas lang talaga ang pakiramdam ko. Pinapahanga mo talaga ako, ah. Baka maging idol mo na ako, ah. Umalis na kami sa lugar na iyon nang masigurong wala na nga si Mang Garin. Sinulyapan ko pa siya bago kami naglakad. Nakadilat ang mga mata niya. Sa isip-isip ko, buti nga sa kanya. Muntikan na kaming maging sisig ng dahil sa kanya. Binalikan namin ang mga kasama namin. Kakaunting aswang na lang naman ang kinakalaban nila kaya hindi nagtagal natalo na rin nila ang mga yon. Pero sa kasamaang palad, merong isa sa mga kasama namin ang hindi pinalad. Ayon sa mga albularyo, nahila papunta sa dilim ang kasama namin at doon ay nilapa ng mga aswang. Baka abutin na tayo ng umaga dahil sugatan na rin tayo. Kaya hindi na natin maiuwi si Benjo. Dito na lang tayo magukay ng libingan niya. Inilibing nila ang lalaking si Benjo sa mismong lugar kung saan naganap ang patayan. Kahit hindi naman namin yon kaano-ano, nalungkot din kami sa pagkawala niya. Hindi lang lungkot, kundi takot na rin na baka masundan nyo ng masundan. Hanggang sa maubos kaming lahat.
Pero ganun pa man, kailangan naming magpatuloy. Hindi kami pwedeng sumuko hanggat hindi pa namin nakikita si Lira. Samantala, matapos naming malibing ang katawan ni Benjo, ay nagsimula na rin kami sa paglalakad. Mga dakong 5:00 na ng madaling araw, nagdesisyon si Mang Lito na magpahinga na muna kami. Sinamantala na rin namin ang oras na yon para linisin ang mga sugat namin. Ano? Nawiwindang pa rin ba kayo sa mga nangyayari? Medyo nakakasabay na rin naman yung utak namin pero paminsan-minsan, hindi pa rin namin maisip kung paano naging ganito buhay namin dito eh. Ang gusto lang naman namin puntahan yung rest house nila Nathan. Yung owner ko nga, hindi ko alam kung ano na nangyari. Sana naman hindi yung kinuha ng mga napapadpad doon. Mang Lito, gaano ba kabangis yung susunod nating makakalaban? Sumeryosong mukha ni Mang Lito. Sandali muna siyang uminom ng tuba na dala-dala niya. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Ramdam namin sa kanya ang labis na pangamba. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo nung una, si Amaya gumagamit ng itim na salamangka. Wala pa akong ideya kung paano niya yung ginagamit at yun ang pinakadelikado. Kung sa bagay, dapat alam mo kung ano kakayanan ng kalaban mo bago siya harapin. Pero sa kaso natin ngayon, wala na tayong panahon para alamin pa kung ano ang kaya niya. Kung sakaling lumitaw siya, palag-palag na. Mang Lito, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Alam naming hindi naman kami marunong sa labanan, pero kahit na anong may tutulong namin gagawin namin. Sa totoo lang, hindi nyo naman na kailangan akong samahan dito Labanan ng mga albularyo to. Yung kaibigan nyo, hindi naman natin sigurado kung nasa kanila na nga. Kaya mas maganda nga sana kung ihintayin nyo na lang kami na makuha namin siya. Kaysa naman mapahamak pati kayo. Hindi kami pwedeng maghintay na lang. Tutulungan namin kayo. Nakakahiya na Para naman kami mga walang bayag kapag nagkubli lang kami sa loob ng kuweba. Isa pa, itong si Jerry. Hindi yan papayag na wala siyang gagawin para sa babaeng kanyang pinakamamahal. Huy, para kang timang. Ibig sabihin, kasintahan mo yung babaeng hinahanap ninyo? Hindi pa, pero magiging sila na yan kapag nagkita na sila. Huy, tumigil nga kayo. Pumapag-ibig ka pala Binata na, bilog na otot Tingin nga, Toy-Toy. Hindi, biro lang. Natawa na lang kami sa huling sinabi ni Mang Lito. Maya-maya lang din ay naisipan na rin naming magpahinga. Makirot ang ilang parte ng katawan ko. Bukod sa sugat, nararamdaman ko na rin ang bugbog ng mga laman-laman ko. Nakatulog na kagad kami. Paggising namin, naririnig na namin ang huni ng mga ibon. May tilaok pa rin ng mga manok. Nasisilaw na din kami sa liwanag ng umaga. Kailangan na natin maglakad para makauwi kagad. Para makapagpahinga na rin na maayos. Natulog ba kayo? Parang hindi Natulog naman ako. Saglit nga lang. Ngumiti lang siya sa amin. Hindi nagtagal ay sinimulan na rin namin ang paglalakad. Dakong 8:00 nang makabalik na kami sa kuweba. Gusto ko sanang matulog noon pero kapag naiisip ko si Lira, hindi mapakali ang kalooban ko. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Nang may makita kong altar doon, sandali kong ipinagdasal si Lira na sana nasa maayos lang siyang kalagayan. Lumipas ang mga oras, dumating na rin ang pananghalian. Pinagsaluhan namin ng mga kamoting kahoy na nilaga nila. Yun lang ang pagkain sa tanghali, pero sapat na yon para sa amin. Kahit na ang totoo, hindi kami sanay sa ganong uri ng pagkain, lalo na kung pananghalian. Sino yung kinakausap ni Mang Lito sa labas? Kanina pa sila dyan Hindi ko alam. Baka kasama niya yan sa iba pang grupo ng mga albularyo. Nanaginip ako Nang ano? Si Lira, napanaginipan ko. Anong nangyari sa kanya? Wala. Pero sa panaginip ko, binasted ka niya. Buwisit ka. Kahit na kailan, wala kang sinabing matino no? Pagkatapos kausapin ni Mang Lito ang lalaki, agad niya kaming tinipon lahat. Hindi pa siya nagsasalita
nakaramdam na ako ng kaba. Ayon sa ibang albularyo, nakaabot na sa pinuno ng mga aswang ang mga nangyari. Galit na galit si Amaya at anumang oras, lulusubin na niya tayo. Hindi tayo aalis ng kuwebang ito dahil kailangan natin protektahan ang gusto nilang kunin dito. Teka, akala ko ba hindi sila makakapasok dito? Nakatanggap ako ng impormasyon na meron din silang gagamitin para kontrahin ang pangontra rito. Sa madaling sabi, may tsansa na silang makuha ang mga labi ng 3 sinaunang aswang. Naghari ang bulong-bulungan sa loob ng kuweba. Kahit ang iba rin namin kasamahan, nakitaan din namin ang kaba. Parang hindi sila makapaniwala na mangyayari ang matagal na nilang iniiwasan. Kaming 3, nasa gilid lang kami habang napapatulala na lang. Malakas ang tibok ng puso namin. Kulang na lang ay lumabas na ito sa dibdib. Kahit na ganoon, nanatiling positibo ang mga albularyo. Sa mga nakalipas na sandali, inilaan ng bawat isa ang oras sa paghahanda. Hindi nagtagal, sumapit na rin ang gabi. Ang sandali na mas lalong hindi mapakali ang kalooban ko. Oh, saan ka pupunta? Hanap lang na maiihian. Diyan sa labas sumihi ka. Baka lumayo ka pa ha. Gamul mo, papanghipad dyan sa labas. Hahanap ako ng maiihian na hindi aabot dito yung amoy, no? Nakaupo ka siguro umihi kaya ayaw mo makita ng iba. Ano? Ihian kita dyan sa mukha para malaman mo eh. O sige na, umihi ka na. Bumalik ka na lang kaagad ha. Napapailing na lang ako sa kanilang dalawa kaabanong. 2 minuto mula nang lumabas si Nathan, bumalik siya kaagad. Natataranta, takot na takot. Hindi pa nga niya naisara ang kanyang zipper. Napatingin ng lahat sa kanya. Maging si Mang Lito ay nababahala na rin. Oh, bakit pre? Anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Kailangan na natin maganda. Nandiyan na sila. Walang sinayang na sandali ang mga kasamahan namin. Kahit hindi pa nakaka-recover sa labanan, pinagdadadampot na rin nila ang mga sandata nila. Lumabas na kami ng kuweba. Sinenyasan na rin ni Mang Lito ang iba na magpunta sa ibang direksyon. Mang Lito, kakayanin ba talaga natin kalabanin yung sinasabi niyong aswang na gumagamit ng itim na salamangka? Yun ang hindi natin alam. Pero hindi tayo papatinag. Kayong 3, mag-ingat kayo ha. Pwede niyong ikamatay ang laban na ito. Napanunok na lang ako ng laway dahil sa sinabi niyang yon. Hindi nagtagal, narinig at naramdaman na rin namin ang presensya ng mga aswang. Sumabay pa ang malakas na pag-ihip ng hangin kaya lalong nagtindigan ang balahibo ko. Maya-maya pa, nakita na lang namin na meron nang lumabas sa likuran ng malapad na at mataas na puno. Tumigil ang matandang babae, kalmado, hindi man lang makikitaan ng kaunting takot. Sa wakas, natuntun din namin ang lugar na ito. Mang Lito, yan yung kapitana sa lugar na napuntahan namin eh. At siya rin ang pinuno ng mga aswang. Ikaw ba ang pinuno ng mga ito? Hindi mo na ba ako nakikilala? Matanda ka na talaga. Kilala kita, pero hindi ko inakala na magiging pinuno ka. Huwag na natin patagalin to. Mga kasama, ihanda niyo mga sarili ninyo. Ito na ang huling laban. Lusab! Patayin ang mga yan! Walang ititira kahit isa! Hinawi kami ni Mang Lito papunta sa likuran na makitang kumilos na ang mga aswang. Nang magsimula ng labanan, nagdesisyon akong makipagsabayan. Hindi kaya ng konsensya ko na manunod na naman kami sa nangyayari. Kaya nang pumunta ako sa gitna, kinabiglayo ng 2 kong kaibigan. Walang mangyayari kung hihintayin lang natin silang manalo. Tulungan natin silang manalo sa laban na to. Ano pa nga ba? Putik, sana hindi tayo mamatay ha? Nagtalikuran kaming 3. Habang nagsasagupaan na ang mga kasama namin, kaharap naman namin ang 2 aswang. Nakakatakot ang itsura nila. Naglalawa ang laway sa bibig. Nanlilisik ang mga mata at namumula. Huwag kayong papasindak sa itsura nila. Focus ang kailangan natin, pre. Focus! Ayun na sila! Lumundag ang isang aswang sa harapan ko. Nakailag naman ako at nagawa ko pang tagain yon. Pero hindi ako tumama. Masyadong maligalig ang aswang na kaharap namin.
malikot. Parang alam ng mga yon na hindi kami marunong sa labanan. Kaya ang ginawa namin, hinintay namin silang umatake. Nagkasinyasan kami. Nung lumapit sila ulit, sabay-sabay naming winasiwas ang hawak naming itak. Nabigla ang 2 aswang sa ginawa namin. Dahil doon, hindi na sila nakailag sa sumunod naming pag-atake. Pareho silang naging dilat ang mga mata ng tamaan namin sa liig. Masaya na sana kami dahil nakapatay kami ulit ng aswang, pero pagtingin namin sa gilid, meron pang isang aswang na nakaabang. Dali-dali yung lumundag papunta sa akin. Pumaibabaw siya. Mabuti na lang at alerto din si Nathan at Baloy. Pinagtatataga nila ang aswang sa likod, kaya mabilis siyang umalis sa ibabaw ko. Akala ng aswang ay lulubayan na siya ng 2, pero hinabol pa nila hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Buisit kang aswang ka ha? Nakagat ka ba, pre? Hindi naman, ayos lang ako. Pagbangon ko, nakita kong nalalagay na sa alanganin ng mga kasamahan namin. Di hamak na mas marami kasi ang mga aswang kaysa sa bilang namin. Natutuliro na ang utak ko noon. Hindi ko alam ang gagawin namin para matulungan sila, Kabanong. Noong mga sandaling yon, nakikita ko na kung ano ang magiging resulta. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang biglang, Lintik! Saan galing yun? May nagpaputok ng baril. Gagi! Ano yan, mga rebelde? Hindi, pre. Si Lira. May mga kasama. Rebelde na si Lira? nabuhayan na ako ng loob ng mga sandaling yon. Nawala ng pangamba ko kaya nagkaroon ako ulit ng tapang. Nakita ko na si Lira, kasama ang mga lalaking may mga dalang baril. Hoy, ayos lang ba kayo? Lira! Sa sobrang tuwa ko hindi ko na napigilang yakapin siya. Agad naman siyang kumalas sa pagkakayakap ko ng may iritadong reaksyon. Visit to, ano ba ginagawa mo? Tumayo na nga kayo dyan, tulungan nyo kami. Maraming aswang dito, no? Dahil sa pagdating nila Lira, kahit papaano ay nagkaroon ng tsansa ang mga albularyo na makabangon. Ang mga aswang naman ay nagsitago sa mga nagtataasang puno. Kailangan na nating umalis dito. Buwang ka ba? Tingnan mo nga sila, nakikipaglaban pa. Ang sabi ni Mang Lito, kapag nakita ka na namin, mauna na kami tumakas. Wag ka na makulit, Lira. Ang sakit mo sa ulo eh. Hindi ako aalis dito. Narito mga tauhan ni Papa. Wala ka namang magagawa eh. Umalis na tayo. Hinuwakan ko na sa kamay si Lira. Sinamantala namin ang pagkakataon na abala ang lahat. Wala na akong pakialam kung makaladkad siya. Ang mahalaga na lang sa akin ay mailigtas siya. Pero habang tumatakas kami, napatigil kami nang makitang tumalsik si Mang Lito sa harapan namin. Pagtingin namin sa kaliwang banda, naroon pala ang pinunong aswang. Sige na, tumakas na kayo! Akmang aalis na sana kami, pero nagtaka kami nang bigla kaming makaramdam ng pagkahilo. Parang umikot ang paligid namin at para na kaming nasa kawalan. Wala kaming makita kahit na may daladala kaming lampara. Teka, anong nangyayari? Ginagamitan niya kayo ng ilusyon. Napasigaw na lang ako ng sakit nang maramdamang tumalsik na rin ako. Ganon din ang dalawa kong kaibigan. Nawala na naman sa tabi ko si Lira. Hindi ko na siya makita. Puro kadiliman lang ang nasa paligid. Kahit si Mang Lito ay wala rin. Dito na kayo malalagutan ng hininga, Lito. Isang katangahan talaga na kinalaban niyo ang sinaunang aswang na gaya ka. Sunod na narinig namin, umaaray-aray na si Mang Lito. Binubugbog na siya ng matandang aswang. Wala rin siyang magawa dahil wala rin naman siyang makita gaya namin. Ano gagawin natin? Alam ko na ang gagawin. Rico, wisit ka! Kinagat ako ni Baloy sa paa. Dahil sa sakit na naramdaman ko, muling nagbalik ang paningin ko. Nakita ko na lang ulit sila. Nakita ko kung papaanong binabalibag na matandang babae si Mang Lito. Visit, amoy tae yung paa mo. Bakit kasi sa paa mo ko kinagat? Abay, malay ko bang paa yan? Di ko nga nakikita, di ba? Visit ka talaga, oh. Nakabalik na rin sila sa normal, nakagatin na rin nila ang kanilang sarili. Pinagilid na muna namin si Lira. Kailangan kasi naming tulungan si Mang Lito dahil alanganin na siya sa laban. Aba, nakawala kayo sa ilusyon. Ha, magaling.
Akala ko tatanga-tanga kayo eh. Yun na bang ilusyon na pinagmamalaki mo? Walang kwenta. Sinaunang aswang ka pa naman pero yun lang ang kaya mong gawin? Walang kwenta pala ha? Tingnan natin kapag naging dalawa na ako. Nawindang kami nang biglang nahati sa dalawang katawan niya. Nagkaroon din siya ng pakpak. Doon lang namin napagtanto na isa pala siyang manananggal. Lumipad siya papunta sa amin. Napadapa na lang kami para ilagan siya. Mang Lito, kami na sa iba mong katawan. Ikaw na sa pang-itaas. Sige. Nang lalapitan na sana namin ang ibabang katawan ng manananggal, naggulat kami nang bigla yung gumalaw. Sinipa niya si Baloy. Sa lakas ng pagkakasipa ay naubo-ubo pa si Baloy at saka natumba. Napatigil kami. Pumapalagpalag ang ibabang bahagi ng katawan. Kahit kalahati lang siya, ang hirap niyang kalabanin. Pagtingin namin, nahihirapan na rin kalabanin ni Mang Litong itaas na bahagi. Kaya nagkaroon ako ng ideya. Nathan, bantayan mo muna si Lira ha. Ha? Bakit? Anong gagawin niyo? Sumunod ka na lang. Tanong-tanong ka pa eh. Umalis si Nathan. Kaming dalawa ni Baloy ang humarap sa kalaban. Nang makakuha ng tiyempo, tinadyakan namin ang bewang ng aswang. Hindi siya natumba, pero sapat na yun para mapukaw namin ang atensyon niya. Tumakbo kami. Hinabol din naman niya kami, hanggang sa makalayo na kami kina Mang Lito. Ano ba talagang gagawin natin? Kailangan nating ilayo tong pambaba niya para mawala siya sa focus. Kapag nakita niyang wala na yung pang-ibaba niya, matutuliro na ang utak ng aswang. Kailangan niya makabalik dito. Dahil kung hindi, mamamatay siya. Paano nga natin tatalunin yung lintik na kalahati ng aswang? Aray, putik, ang daming langgam. Ayun, tama, langgam. Ha? Ano? Gagamitin natin yung langgam para mapatay yung aswang. Nakakapatay ba yung kagat ng langgam? Natigil ang usapan namin nang tumakbo na ang kalahating katawan patungo sa amin. Makailang ulit niya kaming tinadyakan. Tiniis namin yon para lang mangyari ang pinaplano ko. Sa sunod na tadyak niya sa akin ay nagawa ko na siyang ilagan. Siya naman ang tinadyakan ko. Dumaus-us siya sa malaking puno na kung saan nagkukumpulan ng mga hantik na pulang langgam. Gumapang sa kanya ang malalaking langgam. Nakita na lang namin na parang nangingisay-ngisay na siya nang papakin siya ng mga yon. Oh, tanga! Paano mo ngayon makakamot yung pangangati na yan? Nang matumba na ang kalahating katawang yon dahil sa sobrang pangangati, sinamantala na namin ang pagkakataon. Pinagtatatagan na namin siya hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Dali-dali naman namin binalikan si Mang Lito. Pagdating namin, patay na rin ang itaas na bahagi ng manananggal. Napabugan na lang ako ng hangin. Lumuwag na rin ang paghinga ko dahil napatay na rin namin ang pinakapinuno nila. Sige na, mauna na kayo. Babalikan ko pa yung mga kasama ko. Maraming salamat, Mang Lito. Huwag kayong mamamatay ha. Magdidiwang pa tayo pagkatapos nito. Tumango na lang siya sa amin. Kami naman ay nagmamadali na ring umalis. Nakaligtas kami nung gabing yun. Walang napahamak sa aming magkakaibigan. Kinaumagahan, binalikan namin si Mang Lito. Natalo na nga nila ang mga aswang, pero marami rin ang sugatan. Ganun pa man, isang malaking ginhawa para sa aming lahat ang nangyari. Kasama na namin si Lira. Natalo pa nila ang mga aswang. Ayon kay Lira, hindi naman pala talaga siya nakuha ng mga aswang. Maswerte siyang nakatakas at nakabalik sa kanila. Sinabi niya sa tatay niya ang nangyari kaya nagpadala yun ng tao para iligtas kami. Nalaman niya na rin na may pagtingin ako sa kanya. Pero nanatili lang muna kaming magkaibigan. Magmula noon Kabanong, wala na ring namata ang mga aswang. Inubos nila yun lahat. At dahil doon, mapayapa nang muli ang probinsya. Kagaya ng napag-usapan, pagkatapos ng mga nangyari, nagpadala kami ng tulong kina Mang Lito. Yun ay bilang pasasalamat na rin dahil kahit na anong nangyari, hindi nila kami iniwan. Nakarating na rin kami sa rest house nila Nathan. Natatawa na lang kami kapag naaalala namin ang mga nangyari. Nang dahil sa pagpunta sa rest house nila, muntikan pang hindi mahanap ang sasakyan niya. Pero
Kahit na ganoon ang mga pinagdaanan namin, marami kaming natutunan sa mga karanasan na yon. At para sa akin, Kabanong, yun ang bagay na pinakamahalaga. Hanggang dito na lang. Marami pong salamat sa inyong mga kabangers at kayanggaw. Lalong-lalo na po sa inyo, Kabanong. Magandang araw at mabuhay po tayong lahat. Mga kabangers at mga kayanggaw, si Kabanong po. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay ngayong araw na ito dito sa ating napakagandang kwento. Pero kung medyo nabitin po kayo, naglalambing po ako sa inyo na sana'y bisitahin niyo po yung dalawa pa nating ibang channel. Yung Pamela Clamil channel na nagnanarate po ako bilang Kabanong at Lolo Pael. At bisitahin niyo rin yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So, meron na po kayong pinapanood habang nakikinig kayo ng narration na meron na ring music and effects. Kaya mas lalong maganda po ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas! Nasa huli ang pagsisisi. Ito ang palagi kong naiisip sa tuwing maalala ko ang nangyari noon.